Ang programang tumatalakay ng mga usaping may kinalaman sa pananampalataya sa Diyos. Ang pagtatanghal na sasagot sa mga katanungan patungkol sa banal na kasulatan. Reason to Faith. Anumang uri ng paniniwala na walang pinagbabatayang katunayan o ebidensya ay matatawag na palapalagay lamang. Reason to Faith deals with the evidence of our faith. Why we believe what we believe. Ito ang programang walang pinapanigan, ngunit mayroong tinitindigan. We don't take side, we take stand. Mula sa Reasons of Faith Media Ministry Studio, Manila, Philippines. Narito si Brother Melvin Sarmiento para sa Reasons of Faith Live. Isang mapagpalang araw po ng Sabado sa lahat ng ating mga ginigiliw na taga-subaybay. Kami po ay sumasabi sa inyo ng live ngayong araw pong ito, November 28, 2020 sa ganap na alas 3 ng hapon. Amin pong ikinagagalak na muli ay makasama namin kayo sa pamamagitan ng pagtatanghal ng programa at upang ipagkaloob din naman ang mga katugunan sa inyo pong mga katanungan na may kinalaman po sa issue o usapin ng banal na kasulatan. Siyempre kasama ko po ngayon bilang ating technical ang aking unika iha, Princess Alia Sarmiento. Pansamantala hindi ko po makakasama yung aking pamangkin, si Maika Sarmiento. Ngunit nandito pa rin po ang akin hong support group ng aking pamilya para kayo ipaglingkuran sa mga usapin na may kinalaman po sa salita ng Diyos. Why we believe what we believe. Because faith without evidence is presumption. Ang konsepto po ng programa ay ang pagbibigay sa inyo ng mga katunayan o ebidensya ng atin hong pananampalataya. Hindi ho uubra sa atin hong programa ang mga opinyon. Pagsalita ng Diyos ang pinag-uusapan, hindi po ang opinyon ng tao ang mangingibabaw, kundi ang salita lamang ng Panginoon. Kompleto po yan, hindi po nagkukulang. Kinakailangan lang natin saliksikin at gamitin natin yung tinatawag na sola scriptura. Yung Bible or Scripture alone, yun lamang po ang mag-i-interpret ng ating programa. Let the Bible speaks or interpret itself. Nga pala, dumating na rin po yung isang technical natin. Hindi po pala siya nakaalis ng bahay, si Maika Sarmiento. Siya ay katuwang natin na tutulong sa ating technical aspect. Okay? So kami po ay patuloy na nag-aanyaya sa inyo na samahan kami sa buong pagtatanghal ng ating programa. At sa ating announcement po, sa lahat po ng atin hong mga Bible students ng Reasons of Faith, Bible Institute Season 4, yung atin hong meeting, mamaya na po, 4th Sabbath ngayon or 4th Saturday of the month. So mamaya pong 7 p.m., inaasahan ko po na nandyan po kayo sa ating classroom para po sa ating buwan ng pagmi-meeting. Dahil nung nakaraan nga pong buwan, hindi po tayo nakapagpulong. Pero mamaya ho, awa ng Diyos, tuloy ho ang atin hong pagpupulong. Mamaya, eksakto po, alas 7 ng gabi, hintayin po ninyo na ipadala sa inyo yung link mula po sa ating technical crew ng personal ministry ng Pasig Seventh-day Adventist Church. Okay? So yan po yung ating announcement. At ganun din yung ating Spirit of Prophecy series, tuloy-tuloy pa rin po yan every second Sabbath of every month. Diyan po sa Pasig Seventh-day Adventist Church, yan po yung programa natin at ang Reasons of Faith Media Ministry ang siya pong nangangasiwa sa programang yan. Ganun din gusto kong i-promote itong LCM, Loud Cry Ministries ng atin hong kapatid dyan sa Calakhang, Mindanao sa pangungunan ni Pastor Villaber. Pakilagay, Maika, yung pinaka-logo, yung mas malaki dyan. Next, yan. Yan po yung logo ng The Loud Cry Ministry sa 5 FM station ng atin hong kapatid na nabanggit dyan po sa bahagi ng Calakhang, Mindanao. So, ipapalabas din po dyan yung ating Reasons of Faith program. Sa ngayon po ay nasa promotion process sila. Isang buwan na promotion ang gagawin nila Brother June Montefalco at ng pamunuan ng LCM, no? At salamat sa ating mga kapatid na ito at kinonsider yung ating programa na maitanghal dyan sa bahagi ng Mindanao. Yung plano po nila dyan every Monday ng alas 9 ng umaga at may replay ng alas 9 ng gabi yung atin hong Reasons of Faith. Kaya pinopromote ko rin po yung ating programa ng mga kapatid. Although ang medium nila ay wikang Bisaya, wikang Cebuano, dyan po ay inilalabas yan, yung programa nila, sa 5 istasyon na akin hong
babanggitin po kung ano-anong mga istasyon na nandyan. Andyan po yung LCM FM sa Mawab, Davao de Oro. At doon yung pangalawa ay sa Quezon, Bukidnon. Pangatlo ay sa Pagadian City. Ikaapat ay sa Baluyan, Malalag, Davao del Sur. Ikalima ay sa Bayugan, Agusan del Sur. Yan po yung 5 FM station ng Loud Cry Ministry na itatanghal din po o ipapalabas yung ating Reasons of Faith. At syempre, naririnig din tayo syempre sa buong mundo dahil po sa internet na live nating isinasagawa. Okay? At maging yung atin hong pakilagay, Micah, yung YouTube channel ng Reasons of Faith Media Ministry. Yan po yung pinaka-link. Nasa taas po yan. So, yan o. Anyway, nasa Facebook page naman natin yung pinaka-address ng ating YouTube channel. Paka-subscribe lamang po at i-click ang notification bell para pagka naasikaso na nating mabuti yung ating nire-record sa YouTube ay mapapanood din po ng ating taga-subaybay. Okay? So yan po yung atin pinapaabot sa inyo na announcement. At syempre gusto ko rin pong i-recognize yung atin mga talagang tuloy-tuloy na nanonood ng atin programa. Nakikita ko sila rito, nagpa-pop up na. Babasahin ko yung mga nauna at yung mga mababasa ko, yung mga hahabol, next time na lang siguro. Una ditong nakita ko si Brother Mayo de Leon Loyola at si Dr. V. Ornopia, si Brother Vernon Arguelles, Mark Hill Acampado, Merny June Susano Ortega, Mary Jean Postaño Salamatin, Helen Aaron, Aileen Dominguez, Dennis Kit Mabulak, Jaymar Madrigal. So yung mga nag-pop up po, nakita ko. Kaya binabati ko po kayo at maligayang panunood. Pakishare lamang po ng ating mga video as always. Okay? So bago tayo lubusang dumako sa pagsagot dito po sa mga katanungan na na-forward ng ating mga kaibigan at mga kapatid, tayo po muna ay magtatagubilin sa ating Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Ama naming Diyos, kami po'y muling nagpapasalamat na sa araw pong ito ng Sabat ay muling iniloob ninyo na maitanghal ang programa upang magbigay katugunan sa mga katanungan ng amin mga kaibigan, ng amin mga kapatiran. Aming dalangin, O Diyos, na samahan kami ng inyong banal na Espiritu upang magbigay sa amin ng karunungan at aming masambitla, maipaliwanag ang mga usaping kanilang itinatanong na sila'y mabigyan din naman ng giya at patuloy na maramdaman nila ang inyong malasakit, magkaroon sila ng karunungan at tibay ng pananampalataya, magbigay ng pag-asa ang mga salitang lalabas sa labi ng inyong mga lingkod na magsilbing kanilang kalakasan dahil kayo po ang nangangasiwa sa kanila para palakasin sila. Tulungan na manatili ang kapayapaan habang isinasagawa namin ang programang ito. Ito po ang aming samot hiling, kalakip din po ng pagpapatawad ninyo sa anumang kasalanan o karumihan na inyong nakita upang ito hindi maging hadlang sa malayang pagdaloy ng inyong katotohanan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, so tuloy na ho tayo rito. Ang unang tanong na ating ipaglilingkod, pakilagay, Micah. Ito ay galing kay Brother Zidran, SDA Layman, or Brother Nards. Ang tanong po niya rito, mahaba po ito, marami po siyang tanong at maganda ho yung mga tanong niya. So, siya nga pala, bago ko sagutin yung mga magtatanong po, pakilagay po sa ating inbox para makikita ko po, sa Facebook page, merong inbox doon niyo po i-forward ang inyong mga tanong. Good PM po, bro, may tanong po ako. When Lucifer and his angels sin and fall and cast out of heaven, why retain immortality state, or why their immortality state was retained? Are they immortal or not? What power retained in Lucifer and his angels after he was cast out of heaven? Bakit magkaiba ang category ng punishment ng tao at kay Lucifer and his angels? Kasi ang tao namamatay agad after, but Lucifer and his angel was not. Dahil po ba sa verse sa Psalm 8:5 and Hebrews 2:7 na we are made a little lower than the angel?
Maganda po yung tanong ng ating kapatid, no? Bakit nga naman nung nagkasala si Lucifer at ang kanyang mga anghel, hindi naman ho agad sila namatay eh. Samantala po ang tao nung nagkasala, nandun yung parusa agad na kamatayan. So yan po yung itinatanong, magkaiba ba yung kategory ika ng paghatol ng Diyos? Dahil ba ika dito sa isinaad sa awit at doon sa Hebrew na ang tao ay nilalang na mas mababa ng kaunti kaysa mga anghel. So yun po yung magandang katanungan. Magkaiba ba yung kategorya ng pagpaparusa? Ito bang walang kamatayan nila Lucifer na naging Satan at ng kanyang mga anghel? Ito ba yung nasa kalagayan pa rin sila ng immortality at anong meron pa silang kapangyarihan na nanatili sa kanila? Gusto ko po munang basahin yung sinasabi sa 2 Pedro, ang kapitulo po ay 2, talatang 4. Ito po ang sinasabi ha. Sapagkat kung ang Diyos ay hindi nagpatawad sa mga anghel nang mangagkasala ang mga yaon, kundi sila'y ibinulid sa impyerno at kinulong sa mga hukay ng kadiliman upang ilaan sa paghuhukom. Napansin niyo po, ito pong si Satan at ang kanyang mga kasamahang anghel, itong mga anghel na nagkasala sa Diyos, no? Sila po ay ibinulid sa impyerno. Mamaya ipapaliwanag natin yan, no? At tinitiyak ko po sa atin hong mga kaibigan na hindi po ito yung inaakala ninyong impyerno sa ngayon, ha? Yung mga anghel na ito, ibinulid sa impyerno at para ilaan. Sa ibang salin, reserve unto the day of judgment. So, ibig sabihin, Brother Nards, merong nakalaan naman talaga na parusa sa kanila. Okay? Hindi po totoo na magkaiba yung category ni Satan pagdating doon sa pagpaparusa ng Diyos. Kaibang kategory niya, kasama nung kanyang mga anghel at ng tao. Pagdating po sa kapangyarihan, talagang nandoon yung kanilang kapangyarihan. Kaya nilang gamitin, lalo na yung kalikasan, nature, di ba? Naalala nyo si Job, kung paanong ginamit ni Satan yung destructive power ng hangin para wasakin yung bahay na kinaroroonan ng kaniyang mga anak ni Job. So ganun pa rin katindi yung kapangyarihan ng Diablo, no? Nandun yung kapangyarihan yun, pero ang tiyak, matatapos yon. Dahil merong sinasabi nga po sa Biblia na merong nakalaan sa kanila. Naka-reserve sila sa araw po ng paghukom. So, sa tao kasi ang kwento ng tao nung simula nung mahulog sa kasalanan, nakita ho natin sa Bible mismo yung babala ng Diyos doon sa una nating mga magulang na kapag sila'y nagkasala, sila'y walang pagsalang mamamatay. So maliwanag yun, nakasaad talaga yung sinabi ng Diyos, kaya kung anong sinabi ng Diyos, mangyayari po yun. At sila naman talaga, ang tao naman talaga, namamatay. Pero hindi pa yun yung kabayaran ng kasalanan, ha? Yung pagkalagot ng hininga ng tao, yan po ay resulta ng pagkakasala, pero ang kabayaran ng kasalanan ay walang iba kundi sa impyerno ng apoy. Doon tayo tinubos ng ating Panginoon. Ulitin ko, hindi yung pagkalagot ng ating hininga ang kabayaran ng kasalanan. Kasi kung ang pagkalagot per se ng hininga ng tao, ang kabayaran mismo ng kasalanan, di hindi na sana kailangang bumaba ang anak ng Diyos. Ang pagkalagot ng hininga, resulta yan ng ginawang kasalanan, pero hindi yun ang kabayaran. Ang kabayaran ay yung binabanggit sa Revelation 21 verse 8, yun yung dagat-dagatang apoy na siyang ikalawang kamatayan. Ngayon, balik tayo rito. Ito nga pong si Lucifer at ang kanyang mga anghel, ayon sa Biblia, inilaan sa paghukom. Sila'y inilagay muna, ibinulid sa tinatawag na impyerno. Yun nga po yung salin dito na, alam nyo, natalakay ko na rin naman ito, na sa Biblia, yung salitang impyerno, o sa ibang salin sa English na hell, merong apat na salita sa Grego. Ano ho? Kasama na yung Hebrew, no? Salitang ginamit na naisaling hell or impyerno. Nandyan yung Hebrew word na Sheol. Yung Sheol na yon, nangangahulugan yung libingan, grave. Walang ikahulugan yun na nag-aapoy na lugar, libingan. Ang katumbas nun sa Grego ay yung Hades. Meaning din ng Hades, libingan or grave, the dominion of death. So pareho yung Hebrew word na Sheol, na ang counterpart sa Greek ay Hades, ang kahulugan nun, libingan, death,
Yun nga yung grave, yung dominion of death. So walang kahulugan yun sa pagkagamit niya sa Biblia na lugar na nag-aapoy. Yung isa pa yung Gehenna. Yung word na Gehenna, literal na lugar yan. Yan yung sa salitang English, the Valley of Hinnom. Yan yung libis ng anak ni Hinnom na nakalagay sa aklat ng Kronika na merong matinding kasaysayan dyan. Ng kasaysayan nga dyan, yung mga Israelita na hawa sa pagsamba sa mga pagano, pagsamba sa Diyos-Diyosan na literal, inihandog din nila yung kanilang mga anak na lalaki at babae sa apoy na ikinagalit ng Diyos. Kaya yung lugar na yun na libis ng anak ni Hinnom o the Valley of Hinnom, sa Hebrew ay Gehinnom, sa Grego ay Gena or Gehenna, sinumpa ng Panginoon at sinabi niya yan ay magiging libis ng patayan, the Valley of Slaughter, according sa Jeremiah 7 from verse 32. So binabanggit ko lang sa inyo yung background at ito nga pong ikaapat na salita na ginamit sa ikalawang Pedro 2.4 na naisaling hell or impyerno ay Tartarus. Ano ang ibig sabihin ng Tartarus? Yun na ba yung nagliliyab na apoy? Kung ang Sheol, ang Hades, ang Gena, hindi pala nagliliyab na apoy. Etong Tartarus na ito, anyway, bago ko idako sa Tartarus, yung Gehenna na yon, yung sinumpa ng Panginoon na nabanggit ko, ginawa yun literally na sunugan ng mga bangkay ng mga tao na kriminal, yung walang nagkiklaim ng bangkay at kumbaga tambakan din ng mga patay na hayop. So laging nag-aapoy doon sa Valley of Hinnom. Nasa bahagi po yun ng timog ng Jerusalem, no? Sa bahagi ng timog ng Jerusalem, literal yung talagang pinagdadalhan ng mga bangkay, maging tao o hayop na doon sinusunog, no? So, yun ang ginawang analogy ni Kristo nung ginamit niya yung Gehenna doon sa Matthew 3:12, no? Ngayon, ito naman Tartarus, meron hong pakahulugan ng salitang Tartarus ayon sa Greek vocabulary. Pakilagay, Micah. Ito yon, Tartaro, no? Yung nakadilaw, yan yung Greek word Tartaro. Ito po yung galing sa salitang Tartarus, the subterranean abyss of Greek mythology where demigods were punished. So ito po yung paniniwala ng mga sa alamat ng mga Grego. Alam niyo naman ang mga Grego, masyadong maalamat. Marami silang mga kwento na kumbaga sinishare sa sanglibutan at mga sumikat na paniniwala. Ito palang Tartaro, ayon sa Greek mythology, ito yung lugar na kung saan dito pinaparusahan yung mga demigods, no? Yung mga tinuturing din na Diyos sa Greek mythology. Alam nyo naman ang Greeks, marami ho silang mga Diyos, kagaya din po ng mga Babylonians, Persian, maging ng Romans. So, dito yung lugar ng Tartarus, inilalagay para parusahan yung mga Diyos na nagkakasala, no? So, iba-iba din kasi yung Diyos nila, no? So ngayon, next, Micah, pakilagay. It is mentioned in the pseudepigraphical book of Enoch as the place where fallen angels are confined. It is found only in its verbal form in 2 Peter 2:4, meaning to cast into or consign to Tartarus. So ito din palang word na Tartaro, ginamit din sa pseudepigrapha. Pag sinabing pseudepigrapha, dalawang salitang Grego yan na grapha means writings, pseudo means false writings. Inascribe lang kay Enoch, no? So ginamit din po yun sa tinatawag pseudepigrapha. Hindi po yan totoong aklat ng lingkod ng Diyos na si Enoch. Kaya nga pseudepigrapha, false writings, inattribute lang kay Enoch na kung saan dinadala din dyan yung mga fallen angels. Ngayon yung paggagamit ni Apostol Pedro, yun yung binabanggit dyan na verbal form. Pero hindi po yan nangangahulugang nagliliyab na apoy. Ngayon, itong mga anghel na ito na inilagay doon matapos na sila ay magkasala sa Diyos. Dito po yung sa kasaysayan sa Biblia. Inilaan sila para sa final judgment. Pakilagay next, Micah. These angels are being held in this netherworld dungeon until the day of final judgment. Peter's usage of this term is not evidence either that Christianity was a syncretistic religion, next, or that Peter himself believed in the pagan myths about Tartarus. Peter has adopted a word and not adopted a theology. Bagamat pala ginamit ni Apostle Peter yung word na Tartarus na merong
mythology sa pakahulugan ng mga Grego, hindi niya ginamit yon para i-adapt o paniwalaan yung turo ng mga Grego sa kanilang theology, kundi ginamit niya yon, gaya ng nabanggit kanina, verbal form. Yun ang pagkagamit niya na yung mga angel na yon ay, kumbaga, napunta sa banishment. Alam nyo, itong Tartaro sa pagkagamit ni Apostol Pedro ay kumakatawan sa regions of space. Ibig sabihin, ito yon. Nung inihagis si Satan kasama ng kanyang mga anghel, ayon sa Apokalipsis 12, mula 7 hanggang 9, nung inihagis sila sa labas ng kalangitan, yan ang lugar ngayon na ipinapatungkol ni Apostol Peter na Tartarus, meaning regions of space. Nandito sila sa ating kalawakan, sa ating atmosphere. Nandyan yung mga anghel ni Satanas na nakalaan na, naghihintay na lang ng judgment. So hindi po totoo, Brother Nards, na meron silang immortality. Meron lang tinatawag na appointed time ang Diyos. Meron siyang, kumbaga, ikapanahunan kung kailan gagawin yung paghatol na ito sa mga anghel. At nakita natin sa Biblia, kasabay ito sa paghatol sa mga taong nagkasalat na niwala kay Satan. Yun po yung binabanggit naman sa kabuuan ng kapitulo ng Apokalipsis, kapitulo 20. Mula sa talatang 9. Na bababa ang apoy mula sa langit. At doon sa verse 10, doon nga ibinulid ang diablo, ang hayop at ang bulaang propeta, kasama ng mga tao na ang katapatan ay ibinigay kay Satan. So walang kategory ng punishment, sabay-sabay hahatulan. Hindi, walang immortality si Satan at ang kanyang mga angel. Although they are powerful. Powerful sila. Maliban na tayo po ay hingin ang proteksyon sa atin pong Panginoon, yung kanyang mga anghel, nandoon niya nakabantay, nagdi-depend, o kumbaga nakadepensa, nagdi-defense sa mga lingkod ng Diyos ayon sa awit 37. So meron dalawang supernatural force na naglalaban. Yun ngayong pangkat ni Lucifer na naging Satan at ang kanyang mga kampon, at ito naman yung mga anghel ng ating Panginoon. Kapag tayo po ay laging nakasurrender at nakatalaga sa Diyos, hindi ho tayo kayang galawin netong mga makapangyarihan ding mga anghel, dahil mas makapangyarihan ho ang mga anghel ng ating Panginoon. Ito yung hindi ngayon pinapaniwalaan sa modernong panahon, na hindi totoo na may mga supernatural forces. Pero alam niyo po, yung mga nagsasabi na yon, sila din ay nagsasabing sila ay mananampalataya ng Diyos. Alam niyo po, kung kayo po'y mananampalataya ng Diyos, yung usapin regarding sa supernatural forces na naglalaban, nasa Biblia. Literal ho na may mga demonyo. Makapangyarihan ho sila, pero mas makapangyarihan ang mga anghel ng Diyos para tayo'y depensahan. Kaya yan po yung mga nagpapanggap na mga namatay daw na mahal ninyo sa buhay na nakita ninyo. Yan po yung mga anghel ng demonyo na ginagaya nila yung larawan ng mga mortal beings na namatay. Hindi po totoo na yung mga patay na tao'y bumabalik pa. Diyan ho, nadaya ng demonyo ang mga tao na yung patay bumabalik pa. Ayan ho, dinadagdag ko lang na kapaliwanagan itong sinasabi dito sa magandang tanong. So, Brother Nards at sa iba nating mga kaibigan, matatapos ho si Satan at ang kanyang mga anghel, sabay na wawakasan ng ating Panginoon sa panahon ng tinatawag na executive phase of judgment. Sa execution na. Kasi ho, meron ng kahatulan kay Satan. Nung sinabi ni Kristo, pinalayas na ang prinsipe ng sanglibutang ito. Nagkaroon yun ng katuparan nung naipako ang ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. That is the death blow of Satan. Yan po yung hatol na si Satan nakita ng buong sansinukob na napakasama, siya nagpapatay mismo sa anak ng Diyos, at dahil doon sa nangyaring kamatayan ng anak ng Diyos, yun yung sintensya na si Satanas ay papatayin. Mangyayari yon after 1,000 years. Dahil sa kasaysayang sinasabi ng Biblia,
sa malapit ng pagdating ni Kristo na tinatawag ding Second Advent or Second Coming, dadalhin yung mga banal na namatay, bubuhayin, at yung mga banal na buhay, sabay-sabay aagawin ng Panginoon sa mga alapaap ng langit. Literal, nakikita yon. Yung mga patay na masama, mananatiling patay. Yung masasamang buhay, mamamatay. At sa 1,000 years, doon ang bakasyon ng mga banal na binuhay at yung mga banal na buhay doon sa langit. 1,000 years. Yan po yung millennium. Samantalang itong daigdig, sira, walang laman. Ayon sa Hebrew, tuho, buho. Walang laman, sira. Ang nandito lang na buhay, si Satan at ang kanyang mga angels. Then after 1,000 years, yan na yung tinatawag natin ngayon na pagbalik ni Kristo, kasama yung mga banal, nasa loob sila ng bayang banal na Jerusalem. Yun yung aatakihin ngayon ni Satan at ng mga masasamang taong bubuhayin ng Panginoon para ilapat yung paghatol. Yun ngayon yung sabay na binabanggit nating hahatulan si Satan at ang kanyang mga anghel. They are not immortal. May plano ang Diyos kung kailan niya wawakasan ang lahat ng ito. So ang mahalaga ngayon, tayo po ay patuloy na isuko ang ating mga sarili sa Diyos para ang proteksyon ng ating Panginoon dito sa naglalabang dalawang puwersa ay manatili po sa atin. Walang sino man pwedeng makagalaw sa mga lingkod ng Diyos, maliban na ipahintulot ng Diyos kagaya nung nangyari sa mga anak ni Job na hindi po sila naging kumbaga, masunurin sa kabanalan ng kanilang tatay, kaya po sila ay napahamak, no? O ngayon, so, ito yung word na Tartarus. Dito naka-confine pa kasi, Brother Nards, sa atmosphere, itong mga kampo ng demonyo. Kaya kung ano-anong mga, kumbaga, pamamaraan na kanilang dinadaya ang mga tao, na, kumbaga, nag-aanyo silang kung ano-ano para mapapaniwala ang tao sa mga kwento-kwento, pero ang totoo sila po yung mga evil spirit na meron silang katapusan. Wawakasan sila ng ating Panginoon. Ganun yung pagkagamit ni Pedro ng salitang Tartarus sa kanyang pakahulugan mula nung ilabas ang mga anghel na ito sa pangungunan ni Lucifer na naging Satan. They are confined in this atmosphere outside of heaven. Yan ang itinuturing niyang Tartarus. Okay? Next question tayo, Maika, pakilagay. Ito mahaba po yung tanong ni Brother Nards, kaya sa tanong pa lang niya, kota na agad ang programa. So basta ho, pag magtanong ho kayo, nakapila naman ho yan. Wala naman hong, kumbaga sa atin, first come, first serve. Okay? Ito. At sa Hebrew chapter 2 verse 9 na sinabing si Kristo ay ginawa rin na mas mababa sa mga anghel. We know that Jesus took the sinful nature of Adam, which is Jesus' nature of being a man, not being a deity. But can you please explain more what is the meaning that Jesus was created or made? Pakipila na lang po bro, and maraming salamat po sa pagsagot. God bless bro, your family, and ROF Media Ministry. God bless you more, Brother Nards. Okay, so ang tanong dito, ipaliwanag daw nating mabuti. Ano ba yung kahulugan na si Jesus ay ginawa? Yun nga, ginawang mas mababa kaysa doon sa mga anghel. Okay, basahin natin yung talata. Hebrews chapter 2 o Hebreo 2:9. Kundi nakikita natin ang ginawang mababa ng kaunti kaysa mga anghel. Sa makatuwid ay si Jesus, na dahil sa pagbata ng kamatayan ay pinatungan ng kaluwalhatian at karangalan upang sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos ay lasapin niya ang kamatayan dahil sa bawat tao. Yun pala, eto yon Brother Nards at mga kaibigan at mga kapatid, no? Ang punto na bakit siya ginawang mababa ng kaunti sa mga anghel kasi nga kinuha ng Panginoon yung kalikasan bilang tao. Ang tao naman talaga mas mababa ng kaunti kaysa sa anghel. Okay? So ngayon, yung ginawa dito ay hindi yung nature ni Jesus sa pagiging Diyos na binaba. Hindi o, nagdagdag ang ating Panginoon ng another nature. Yun nga yung nature o likas ng tao. Hindi po nagagalaw yung kalikasan ng pagiging Diyos. Kaya si Jesus lang ang may nature na dalawa.
Diyos sa katutubong kalagayan at dinagdag niya yung nature ng tao. Kaya nga sa isang persona, meron siyang dalawang nature, and that is mystery na ipinaliwanag sa Biblia. Paano natin ma-explain na sa isang persona may dalawang kalikasan? Hindi ho talaga kayang i-explain o ipaliwanag ng tao. Alam nyo kung ano lang yung kaya nating gawin? Tanggapin yung revelation ng Panginoon. Revelation ito ng Diyos na si Jesus, na persona ng kadyusan, siya yung second person of the Godhead, may dalawang likas. Katutuboy Diyos, idinagdag yung katutubong tao. Kaya sa salitang ginawang mababa siya ng kaunti, totoo dahil yung mababa na yun na ginawa, yung dinagdag niyang likas bilang tao. Ano ang dahilan? Bakit idagdag yung likas ng pagiging tao? Para mamatay siya sa ating mga kasalanan. Para hindi tayo mapunta sa ikalawang kamatayan na siyang pinakaparusa sa pagkakasala sa Diyos. Tingnan nyo, doon sa binasa natin. Para lasapin niya ang alin? Kamatayan. That is the point. Yung pagiging mababa na ginawa, yung pagiging tao para malasap ang kamatayan. Para matupad yung plan of redemption o panukala ng pagtubos sa tao. Papaano mo papatayin ang Diyos? Ang Diyos hindi kayang patayin. Ang Diyos walang kamatayan. So ang dahilan kung bakit ginawa siya bilang tao na mas mababa sa anghel para lasapin niya ang kamatayan. Di ba nasa talata naman dyan? Upang lasapin niya ang kamatayan dahil ang Diyos walang kamatayan. Yan ang hindi matanggap-tanggap ng matatalinong tao sa mundo. Kasama ng ibang mga sekta ng relihiyong Kristiyano na alagad daw sila at simbahan na kinuha pa ang pangalan ni Kristo, pero hindi nila kayang paniwalaan na siya'y Diyos na nagkatawang tao. Kaya nga sabi natin, ulitin ko, walang sino mang kayang ipaliwanag kung papaano nangyari na sa isang persona may dalawang kalikasan. Hindi natin kayang abutin ang isipan na yon. Ang pwede lang nating tanggapin at pwede lang nating gawin, ulitin ko, tanggapin ang revelation ng Diyos. Paghahayag ito ng Diyos na yung kanyang bugtong na anak, Diyos na nagdagdag ng pagiging likas ng tao para mangyari yung kanyang kamatayan dahil hindi mo kayang ipatayin ang Diyos. Kaya yun ang idinagdag niyang kalikasan para lasapin ang kamatayan. Andiyan naman sa talatang 9. Dagdagan pa natin Eto, may kapakilagay. Hebreo 2:14. Dahil sa ang mga anak ay mga may bahagi sa laman at dugo, siya na may gayon ding nakabahagi sa mga ito, upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kaniyang malipol yaong may paghahari sa kamatayan sa makatuwid ay ang dyablo. O kita nyo, pangalawang talata na yan Bakit siya nagkatawang tao? Para makabahagi nga siya sa laman at dugo. Ito yung sa tao. May laman at dugo. Nakabahagi ang ating Panginoon. Nakipartake siya sa ating blood and flesh. Upang, di ba pag sinabing upang, yan yung layunin, yan yung objective. Upang sa pamamagitan ng kamatayan ay malipol niya yaong may paghahari sa kamatayan. Sino? Yung dyablo. Si Satanas. Ang purpose nga kaya siya nagkatawang laman at dugo, sa madaling salita, tao, para mamatay siya dahil ang Diyos walang kamatayan So yung pinatay kay Kristo, yung ikalawang likas, yung likas ng tao. Hindi yung namamatay ang kadyusan. At dito sa talatang ito, nakita natin yung kabalintunaan, yung ironic, na napakagandang ironic. Bakit? Sa kumbaga sa common na o sa pangkaraniwang kaganapan, 'di ba? Kapag napatay yung kaaway, yung nakapatay ang panalo kasi napatay mo ang kaaway, 'di ba? Yan yung normal na sitwasyon sa ating sanglibutang makasalanan. Na kapag dinaig mo ang isang hari o sino mang kalaban mo, napatay mo, ikaw ang panalo kasi napatay mo siya Pero sa usapin ng paraan ng Diyos para tubusin ang tao, yung kamatayan niya ang nagsilbing tagumpay para yung nagpapatay ay mamatay. Di ba napakaganda yung kwento ng Biblia? Ironic,
sa maayos at magandang kadahilanan. Yung napatay, yun ngayon yung nagtagumpay, at yung pumatay, siya ngayon ang mamamatay na walang katapusan. At yun nga yung dyablo. Kaya huwag ko tayong umasa sa sariling karunungan natin bilang tao. Ang asahan natin ay yung revelation, yung inihayag mismo ng Panginoon. Hindi ko kaya nating ipaliwanag yung nangyayari, ngunit yung revelation, kung ano yung pinakita ng Diyos, tanggapin natin yun. Whether we like it or not, gustuhin man natin o hindi. Kasi sa mga matatalinong tao, ginagawang mangmang ng Diyos yan. At yung mga kamangmangan, ginagawang matalino. Dahil iba ho ang konsepto ng Biblia sa konsepto ng matatalinong tao sa mundong ito. Kaya kung ikaw, kapatid, kaibigan, masyado kang bilib sa mga matatalinong tao ng mundo, hindi, okay lang naman. Hindi, eto, wag niyong ma-misinterpret. Maganda hong maging matalino tayo sa mga academics. Normal yun, binigay naman ng Diyos yan eh. Pero kung yung katalinuhang yan, yung karunungang yan, ginagawa mong panukat para sukatin ang salita ng Diyos, nagsisilbi kang pinakamangmang. Ulitin ko maganda hong maging matalino. Bigay ng Diyos ang karunungan, lalo na sa academic. Ngunit, kung yung katalinuhan mo, gagamitin mo't sukatin ang Biblia at ipagpalagay mo na mas marunong ka sa Biblia, ikaw na ang pinakamangmang na taong nabuhay sa balat ng lupa. Hindi ko babawiin yung sinabi ko na yun. Kayo mga taong umaasa sa kanilang academic excellence, tapos susukatin nila ang Biblia, nakakaawa ho kayo. Kaya nga sabi dito ng ating Panginoon, ginagamit ng Panginoon yung kamangmangan ng sanglibutan para hiyain yung marurunong na umaasa sa kanilang karunungan. Yun po yun Hindi naman masama ang pagiging marunong, dapat nga ho yan Pero kung iyong babaliwalain yung salita ng Diyos dahil naniniwala kang mas marunong ka, ikaw ang pinakamangmang na tao na nabubuhay sa balat ng lupa. Literal yon, walang bawian yon. Yun ang sabi ni Brother Melvin sa inyo na nagmamalaki kaysa sa Biblia. Okay? So, yan yung dahilan. Yung kamatayan ni Kristo, papaano nga mamatay kung Diyos? Ay, ibig sabihin, papaano mo papatayin ng Diyos? So, nagdagdag nga siya ng another nature o likas bilang tao. Yun yung punto, Brother Nards, na kumbaga yung salitang made, literal ginawa siya talaga. Sino ang gumawa kay Kristo para maging tao sa loob ng tiyan ni Maria? Ang banal na Espiritu. Yun ang sinasabi sa Lucas 1:35. Bababa sa'yo, no? Kumbaga, lililiman ka ng kapangyarihan ng kataasan at ang Espiritu Santo, yun yung huhubog doon sa magkakatawang laman. Yun ang sinasabi ng anghel na si Gabriel sa paliwanag niya kay Maria ko sa salita at sa tanong ni Maria, papaanong mangyayari ito? Hindi pa ako nakakilala ng lalaki. Ibig sabihin, hindi siya dumaan sa anumang sexual relationship sa isang lalaki dahil birhen nga siya. Paano mangyari? So yun yung tanong din natin, papaano? O ang revelation ng Diyos, bababa ang banal na Espiritu. Lililiman siya ng kataas-taasan. That's it. Yun mismo yun Yun ang paliwanag ng Biblia na hindi kayang i-explain ng anumang science, no? Ang explanation galing sa science ng Diyos. Ang science is knowledge. Yung knowledge na buhat sa Diyos. Hindi naglalaban supposedly ang science sa Biblia. Ang Diyos nagbibigay yan ng karunungan. Pero kung ikaw itataas mo ang sarili mo at kikwestiyonin mo ang revelation ng Diyos, doon ka talo. Isa pang talata, may pakilagay. At sabi naman ni Pedro, kanina kay Pablo, ito si Pedro naman. Sapagkat si Kristo man ay nagbataring minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang tayo'y madala niya sa Diyos. Siyang pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. Yun nga po yun. So, nagkakaisa ho ang mga Bible writer, si Kristo, yung pinatay sa kanya, hindi yung kadyusan. Yan nga yung kamangmangan ng mga nag-aangking sila ay grupo ni Kristo. Sila ay iglesia ni Kristo. Pero hindi nila tinatanggap na yung pinatay, yung laman, hindi yun yung Diyos yung pinatay. Kaya ginawa siyang mas mababa ng kaunti sa mga anghel bilang tao. Literally, mas mababa talaga tayo sa mga anghel ng kaunti. Kaya yung pinatay kay Kristo, yung ginawa, yung laman, yung pinatay, yung laman din. Hindi yung kadyusan ang namamatay. Paano mo papatayin yung Diyos? Paano mo papatayin yung eternity? Ito, pakilagay Micah sa Micah 5:2.
Ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, na maliit upang lumagay sa libu-libo ng Huda, mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa na magpupuno sa Israel, na ang pinagbuhatan niya ay mula nung una, mula nung walang hanggan. Ito ho ang prophecy regarding sa ating Panginoong Jesucristo, yung ipapanganak. Yung pinanggalingan niya ay from eternity. From everlasting to everlasting. Di ba ho ang normal natin nung, siyempre, nakikita, iiral ka lang sa panahong ikay ipinanganak. Diba, pinanganak ka January 1, 2021. Sa araw lang ng January 1, 2021 ka nagsimula na umiral. Pero ito pong ipanganganak, bago pa siya ipanganak, umiiral na siya mula ng walang hanggan. Yan po yung salitang Hebreong ginamit na isaling walang hanggan or eternal, everlasting, olam. Yung word na olam, ginamit sa context na ito, na literal, na ang pinanggalingan ng ipapanganak, walang katapusan. O kita nyo? Napansin nyo na naman yung ironic na kung gagamitin natin yung academic excellence, hindi natin tatanggapin to. Bakit? Kasi magsisimula ka lang sa panahong ipinanganak ka. Pero sa Biblia, hindi pa pinapanganak, umiiral na ito. Yan ang maliwanag na sabi ni Mikas. No? Sinasabi niya rito, eksakto maging yung lugar. Alam nyo ito, kumbaga for your information sa mga kaibigan natin na hindi alam yung beauty of prophecy ng Biblia, eto yon. Etong pagkasaad ni Mikas, itong sinasabi niya, nasa panahon pa na, nasa ano pa ito, nasa 800 to 700 BC. No? Napakatagal na panahon ito na sinabi ni Mikas. Tinukoy ni Mikas eksakto yung lugar na kapanganakan ng Mesyas. Bethlehem, Ephrata. Bakit pag ginamit, Brother Melvin, yung Ephrata? Ito nga yung beauty o kagandahan ng Bible prophecy. Alam nyo, sa Israel, dalawa yung lugar na tinatawag na Bethlehem. Bethlehem sa hilaga at Bethlehem sa timog. Ngayon, pinpointed ng writer na ito, it is because guided siya ng Holy Spirit ng Diyos. Can you imagine, pinanganak si Kristo for about 4 or 5 BC. Itong prophecy na ito for about 800 to 700 BC. Napaka ilang daang taon bago mangyari yung kapanganakan ng Kristo, natukoy niya yung lugar dahil siya ay guided ng Holy Spirit. Babalikan ko. Ang Bethlehem sa bayang Israel, dalawa. Sa hilaga at sa timog. Ang Bethlehem sa timog, yan yung tinatawag na Ephrata. Dahil doon talaga sa timog, ipinanganak ang ating Panginoon. Bethlehem, Ephrata. Bakit mo nasabi, Brother Melvin, na mahilaga at timog? Kasi po, ang Israel nahati sa dalawa. Sa hilaga, 10 tribo. At doon sa timog, 2 tribo. Tribo ni Benjamin at ni Huda. At nandoon yung templo ng Jerusalem sa Huda. Yun po yun. So nagkahati ang buong Israel. At ang 10 tribo, nawasak yan ng kaharian ng Assyria noong 722 BC. Samantalang ito pong Huda, yung nandun yung Jerusalem Temple, nawasak sa kapanahunan ng kaharian ng Babylonia, especially ni Haring Nebuchadnezzar noong 586 BC at ang pinaka wakas niya ay noong 605 BC, no? So 2 beses inatake itong Jerusalem sa Huda. So balik tayo sa punto. So pinpointed ng Bible writer na si Mikas kung saan banda ipapanganak. Ilang daang taon pa bago panganak. Bethlehem, Ephrata, hindi Bethlehem sa hilaga, kundi sa Ephrata sa timog. So yan po yun. Ang pinagbuhatan ng ipapanganak, eternity. Yan po ang sinasabi sa Biblia at hindi lang si Mikas nagsasabi. Sa New Testament, ito pakilagay Micah, John 1:1. Nang pasimula, siya ang verbo at ang verbo ay suma sa Diyos at ang verbo ay Diyos. Napansin niyo po yan? Ito nga, etong prologue o introduction ni John. Ito napakaganda . Gusto ko laging dinidefine ito. Sa Biblia, napakagandang makita natin yung bawat angle, no? Para hindi na tayo magduda na ginawa lang daw si Kristo Doon sa mga Arians, si Arius ang nagpasikat ng turo na yan na si Kristo ay tao lang sa likas na kalagayan. Noong 4th century AD pa ito, si Arius, bishop ng Alexandria na itinuring ng Christian community na heretic. Ibig sabihin yung turo niya hindi ayon sa Bible.
Nagtataka ako, inadapt ito noong 20th century ng isang Pilipino. Tinuro na si Kristo ay hindi Diyos, kundi tao lamang sa likas na kalagayan. Dito sa prologue pa lang ni John, alam nyo, si John ang sa gospel writers, kasama si Matthew, Mark, Luke, itong si John lamang, ang kanyang aklat, nagdidiin ng kadyusan ni Kristo. Prologue pa lang Actually, itong prologue niya sa John 1:1, ito po'y allusion sa Genesis 1:1. Diba sa Genesis 1:1, in the beginning, God created the heavens and the earth. Dito naman, nang pasimula siya ang verbo at ang verbo ay sumasa Diyos at ang verbo ay Diyos. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Dito sa prologue ni John, sa verse 1 pa lang ng chapter 1, makikita natin dito yung tatlong clauses na merong iba't ibang dinidiin sa bawat clause. Yung saknong. Yung unang saknong, nang pasimula siya ang verbo. In the beginning was the Word. Itong pasimula, ang allusion sa Genesis 1:1, nang pasimula nilikha ng Diyos. Meaning, yung existence. Yung pag-iral ng Diyos sa Genesis 1:1, siya ding pag-iral ng verbo sa John 1:1. Ikalawang saknong, ang verbo ay sumasa Diyos. Ang the Word was with God. It denotes His relationship with the Godhead. So yung una, existence. Pangalawa, yung kanyang relasyon sa kadyusan. Itong salitang prostonteon. Gusto kong pakilagay Micah, sa salitang Grego, yung pagkasalin sa Biblia. Ayan. Ang sabi dito sa aklat ni Juan, John 1:1, sa Greek New Testament, en arche en hologos kai hologos en prostonteon kai theos en hologos. Yang binanggit kong pangalawang saknong, itong prostonteon, na binabanggit nating kanyang relationship sa Godhead, yung prostonteon, it denotes intimate relationship. Yung prostonteon, hindi ang pinag-uusapan doon ay movement, kundi yung kanyang unbroken relationship, yung intimacy, yung malalim at malapit na ugnayan sa kadyusan. Yan po ang pinag-uusapang prostonteon. And then yung third clause, kay theos and hologos. Kung yung una, existence, pangalawang clause o saknong, identity, relationship, pangatlo, ito na yung identity. Pagkakilanlan nitong verbo o logos, kay theos and hologos. Ibig sabihin, yung kanyang pagkakilanlan, siya ay Diyos. Kita nyo? Kanina kay Mikas, yung kanyang existence, eternal. Dito kay John, idiniin lalo. Ang kanyang existence, pag-iral, kung kailan nag-umiral ang kadyusan, yun din ang pag-iral ng verbo. None other than our Lord Jesus Christ, bago siya magkatawan tao. Kaya nga idiniin sa verse 14, i-quote ko na lang, at ang verbo ay nagkatawang tao. Yung umiiral na dati pa, inassume niya yung laman. Yun yung sinasabi naman ni Pablo, nakibahagi sa laman at dugo na ginawang mababa ng kaunti sa mga anghel. Hindi nagkakaisang mga Bible writers. Yun yung pagdidiin ni John. Sa Book of John, makikita nyo yung beauty ng pagdidiin niya ng kadyusan ng ating Panginoong Hesukristo. Tingnan nyo. Kaya nga, sa mga salin sa iba't ibang forma ng salin, lalo na sa paraphrase na translation, gusto kong basahin ito, may kapakilagay. Itong sa Philippians chapter 2, verse 6, the Amplified Bible. Who, although being essentially one with God and in the form of God, or possessing the fullness of the attribute which make God God, did not think this equality with God was a thing to be eagerly grasped nor retained. Napansin nyo? Sa The Amplified Bible. Anyway, pag sinabing amplified, yun nga, amplify, ibig sabihin pinapalakas mo. Although this is paraphrase, pero yan ay patas din po na paggamit ng salin ng Biblia. Depende rin, i-check nga natin sa pinaka-original, itong sa tinatawag na paraphrase na amplified, ito yung na-check nila sa original at talagang, kumbaga, dineretso na nila. Something like commentary, ganyan ang style ng tinatawag na paraphrase. Pero siyempre, kinakailangang ang bawat nagtuturo o mangangaral ng Diyos, chine-check niya sa original. At ito naman talaga yung nasa original.
Kaya nga naging commentary type itong translation ng The Amplified Bible. Amplify means pinapalakas mo. O ito yung paraan ng pagpapalakas ng version na ito. Sinasabi niya, although being essentially one with God, in the form of God. Dinagdag doon yung possessing the fullness of the attribute which make God God. Na kay Kristo yung katangian para masabing Diyos siya. Hindi Diyos-Diyosan. Diyos sa kanyang essential na kalagayan. Yun din ho yun. Pareho. Bagamat siya'y kapantay ng Diyos. Ngayon, sa ibang salin, lalo pa nilang pinatindi. Dito naman sa Contemporary English Version. Pakilagay, Maika. Christ was truly God, but He did not try to remain equal with God. Ano si Kristo? Truly God. Tunay yan. Pag sinabi truly, tunay. Totoong Diyos. Pero hindi niya inari-ika na isang bagay, yung pakikipantay. Ayaw. Kasi nga ho, pag nanatili siya doon, sa kalagayang yon, wala na tayong pag-asa. So nagkusa ang ating Panginoon. Nagpakababa siya. Ang kanyang layunin para tayo'y mailigtas mula sa katiyakan ng kamatayan sa dagat-dagatang apoy sa ikalawa. Yung ikalawang kamatayan. Dagat-dagatang apoy yon. So dahil sa pag-ibig ng Diyos at ni Kristo, si Kristo nagkusa. Hindi siya nanatili doon sa kapantayan niya na yon. Kumbaga, nagdagdag siya ng pagiging likas ng tao. Ang purpose para matubos tayo. Yan sana ang tingnan ng mga nagtuturo at nag-aaral ng Biblia. Bakit niya ginawa na hindi niya pinananatilihang siya'y kapantay ng Diyos? Ngayon, yung nagkatawang tao siya, ginawa yung mission ng pagiging tagapagligtas. Yun yung sinabi naman ni Juan sa 14:28 na mas dakila ang Ama kaysa akin. Ayan, ang ipinagpapalagay na naman ng iba, si Kristo'y mas mababang uri na Diyos kaysa sa kanyang Ama. Na hindi nila inintindi na yung sinabi ni Kristo'y may kinalaman sa kanyang ginampan ng tungkulin na siya'y nagpakababa bilang tao. Sa puntong yun, mas dakila ang kanyang Ama. It talks about His function, His office, and not their nature. Ang comparison ay hindi sa kanilang kalikasan, kundi sa gampanin ni Kristo. Kaya sinabi niya na ang Ama lalong dakila kaysa akin. So nagigets nyo na mga kaibigan. So ito'y nilawakan natin yung tanong para lalong maidiin, si Kristo po hindi ginawa. Yung ginawa sa kanya, yung another nature. Para mangyari yung pagtubos sa ating mga makasalanan. So yung tingnan ho natin doon. Napakaganda yun at salamat Brother Nard sa napakaganda mong tanong. Next, Maika, sabi sa'yo, sulit si Brother Nards pag nagtanong Pasensya na bro, may tanong pa po ulit ako. Walang pasensya dito Brad, basta magtanong lang kayo. Medyo mahaba ito, all about name. Okay lang po na maghintay ako ng inyong kasagutan bro, kahit matagal po. Pakipila na lang po ito bro. When a person changes a name, it means a change of character. That's why Saul becomes Paul and Jacob becomes Israel. Who is Matthew? And why Zacchaeus after his conversion was not stated again? Matthew and Zacchaeus was both a tax collector. Is it possible that he was Zacchaeus and changed his name to Matthew? How extreme a sin must a person do so he can change his name to a better person? What is the new name of Barabbas and Nicodemus after their conversion? Is it a requirement to change the name after a person commit a great crime? Why some of the apostles has no record of changing their name after conversion? When did Saul change his name to Paul? Is it after baptism? Yan yung sunod-sunod at magagandang tanong ni Brother Nards. Isa-isahin natin ito. Kapag ang tao daw ba ay nagbago ng kanyang pangalan, kagaya nila Pablo, ni Saulo na naging Apostol Pablo, ni Jacob na naging Israel, sino daw si Matthew? At
Bakit si Zacchaeus matapos na yung kanyang conversion ay hindi na nabanggit uli sa Biblia? 'Di ba pareho silang tax collector, 'di ba? Noon kasi sa kapanahon ng pinag-uusapan ito, pag ikaw ay tax collector, masamang tao agad ikaw. 'Yun ang tingin po ng kumbaga ng mga Hudyo, ng publiko sa isang tax collector, kasi talaga naman pinapatungan talaga nila yung buwis Kaya yumayaman yung mga tax collector. Hindi naman nakapagtataka hanggang ngayon, ganyan naman talaga. Pero siyempre hindi lahat, marami pa ring matitino na mga nasa tax collecting agency pa rin natin sa ating bansa. No? May mga tao lang talaga nasakim sa pera, kaya sila nagpapatubo ng mas malaki. No? Ngayon, ito nga yung tinatanong. Gaano ba katindi na kasalanan ang pwedeng magawa ng tao para baguhin yung kanyang pangalan sa bagong pangalan kapag siya'y nagbago nga? Alam nyo, Brother Nards, hindi pamantayan ng Biblia na kapag ikay makasalanan at nagbago, dapat baguhin mo ang iyong pangalan. Walang ganong, katuruan po sa Biblia. May mga nakita lang tayo, katulad nga ni Jacob na naging Israel, kasi yun yung kanyang karanasan na ipinakita po sa Biblia. Yan yung binabanggit nating madalas. Yan yung tinatawag na descriptive. Yung pangyayari, dinidescribe ng Biblia kung paanong nabago mula sa pagiging Jacob, na ang karanasan ni Jacob, siya ay mandaraya Sipin mo, dinaya niya yung kanyang kapatid na si Esau at palabasing siya yung si Esau dahil yung kanyang tatay na si Isaac ay malabo na ang mata at gusto makuha ni Jacob yung basbas ng kanyang tatay. Nagkontsaba sila ng kanyang nanay para dayain yung tatay na si Isaac. Palabasing siya yung si Esau. Diba? Nilagyan nga ng balahibo ng kambing yung braso ni Jacob dahil si Esau kasi mabalahibong tao. Pag kinapa siya ng kanyang tatay na malabo ng mata, ikaw itong si Esau, babasbasan na kita. At yun nga nangyari. So mandaraya, naging mandaraya Kinasabwat pa yung nanay. Kaya alam nyo naman, mga masamang gawain yon at yun ay pinagbayaran talaga ni Jacob. Okay? So ang nangyari, after ng mahabang panahon na nahiwalay si Jacob sa kanyang pamilya, hindi niya rin nakita yung kamatayan, hindi niya man lang napuntahan yung kanyang nanay nung mamatay, at nung siya ay after ng long years na exile, no, dahil sa takot kay Esau, gusto niya bumalik. At nangyari nga, sama niya yung kanyang mga asawa, mga anak, mga kayamanan niya, yung mga alaga niyang mga hayop. At nung gabi nga na yon na nagpasabi yung messenger na si Esau sasalubong na kasama yung napakaraming sundalo. So ang iniisip agad ni Jacob, papatayin siya ni Esau. He will take his revenge dahil sa pandarayang ginawa ni Jacob. At nangyari nga, nung gabing yon, akala ni Jacob, yung kumalabit sa kanya ay yun yung papatay na inutusan ni Esau. Nakipagbuno siya ng buong magdamag. Until na nalaman niya, napansin niya na hindi pala yun ordinaryong being, kundi yun ay messenger ng Panginoon. Kaya nga sa pakikipagbuno niya hanggang magbubukang liwayway, nakiusap yung heavenly messenger na bitawan mo na ako sapagkat magbubukang liwayway na. Sabi ngayon ni Jacob, I will not let you go except thou bless me. Hindi kita bibitawan maliban ako yung pagpalain. So doon nakipagbuno siya, yun yung pananampalataya na talagang nakita yung pagbabago ni Jacob. Nais niya na magkaroon ng clear conscience, na siya'y mapatawad. Gusto niya bago niya bitawan yung heavenly messenger, nakatitiyak siya na malinis yung kanyang record, na anuman ang mangyari sa kanya, siya'y nakatitiyak na makakasama niya ang Diyos magpakawalang hanggan. At yun, sa tagpong yun, natuwa ang Panginoon at pinalitan yung kanyang pangalan from Jacob bilang mandaraya, yun ang kanyang karanasan na naging Israel or mananagumpay. Yun po yung meaning. So, yun ay mga descriptive story sa Bible. It doesn't necessarily mean na lahat ng mga masasamang tao na nabago dahil sa biyaya ng Diyos magpalit din ng pangalan. May mga instances, kagaya halimbawa nga ni Saulo na naging mamamatay tao rin. Di ba si Saulo? Yung nagpahintulot na patayin at batuhin si Esteban na itinuturing na unang Kristiyanong naging martir. Pinatay siya Si Saulo ang nagpahintulot nun. At si Saulo rin ang ginamit ng mga powerful Sanhedrin leaders na hanapin ang mga Kristiyano at usigin sa iba't ibang localities na malaman nila kung saan nagtatago. Si Saulo din yon. Until such time na nagkaroon siya ng encounter sa ating Panginoon doon sa daan patungo sa Damascus, na doon nga na-convert si Saul, na naging Pablo or Paul.
Hindi natin alam yon kung kailan napalitan yung kanyang pangalan, no? Basta yun ang stated sa Bible, dinidescribe, yun ang descriptive na sinasabi lang doon. Halimbawa, sila Zacchaeus naman, na tax collector, wala naman tayong nakita na bago yung pangalan niya. May ibang sa pantaha, yung ibang nag-aaral na yun daw, di ba si Judas nagpakamatay. Yung pinalit doon yung isang alagad, yun daw, pinagpalagay nila yun sa Zacchaeus. Hindi tayo sigurado doon. Okay? Ganon din si Mateo. Nung sumunod siya sa ating Panginoong Jesucristo, si Mateo, tax collector din, wala ding pangyayari na sinabing pinalitan yung kanyang pangalan. So, maliban dito sa mga kaganapan at sinabi dito, walang mga pagpapalit yung iba. Gagaya ni Nicodemus, naging alagad din siya ng Panginoon, pero nanatili pa rin Nicodemus siya eh. Pero itong Barabas, kriminalo ito eh. Itong Barabas criminal law, wala akong nabasa sa Biblia yung na-convert yung, alam niyo di ba may dalawang, baga may yung paraan ni Pilato dahil sa galit na ngayon mga Hudyo, magrarayot sila pag hindi nangyari yon. Alam ni Pilato walang kasalanan si Kristo. So, ang ginawa ni Pilato, pinapalo niya si Kristo. Hindi yun yung basta-bastang palo, napakasakit nun. Matinding scourging ang ginawa sa kanya para maawa sana yung mga Hudyo. Hindi pa rin naawa. So, ang pinaka-final na ginawa ni Pilato, taon-taon naman ginagawa nila na mamili yung mga tao kung sino ang pakakawalan. At pinili talaga ni Pilato yung pinakamasamang tao na kriminal, si Barabas nga. Para, kumbaga, ang chance na gustong mangyari ni Pilato, mapakawalan si Jesus, napakasama naman ni Barabas. Sobrang lupit at sobrang kriminal yan. Pero nangyari nga na sa halip na kahabagan ng mga tao si Jesus na siya yung pakawalan sa halip na si Barabas yung pinakawalan. So wala akong idea na itong Barabas nagbago, wala ho eh. Ito ay napakasamang tao ho ito eh. Anyway, si Nicodemus walang record na napalitan yung kanyang pangalan. At hindi nga requirement yon, Brother Nards, na kapag nagbago ang tao, babaguhin niya ang pangalan niya. At walang degree ng kasalanan na pwedeng mo magawa at kapag nagbago ka, palitan mo yung pangalan mo. May mga instances lang na sinasabi ho doon sa Biblia. Pero hindi necessary. Okay? Wala na ba tayo nakaligtaan doon sa tinatanong na yon? Oo, tama. Kaya nga wala daw record yung ibang apostol na nagbago ng pangalan. Tama yon, wala talaga dahil hindi naman requirement yon. Next, Micah, pakilagay. The Bible did not name the two thieves beside Jesus, but where and when did the name Demas and Hestas came from? In third commandment, the name of God is very important. We must reverend the name of God. What is the true name of God? If we does not state the true name of God, does we commit a sin? Why the translator put capital Lord instead of the real name from Hebrew language? Why does God have different names recorded in the Bible? What are the names and what do they mean? Why does God take names and can one name represent the entirety of God? What is the relationship between God's name and His work of salvation? What is the true significance of God's true name? Is God's name truly unchangeable? Yan, again, yung magaganda at sunod-sunod na katanungan ni Brother Nards. Isa-isahin natin. Wala naman ikang nakita na pangalan sa Biblia tungkol doon sa dalawang tulisan na nakasama ni Kristo na napako sa krus. Saan ba nanggaling yung pangalan Demas at Hestas? Yun, Brother Nards, gawa lang ng tao yun. Wala naman talaga tayong nabasa kung anong pangalan nila. Lumitaw lang yung Demas at Hestas dahil sa tradisyon. No? Tradisyon lang yan. Pero wala ho yan sa Biblia, kaya wala tayong, kumbaga, dapat ipangalan doon. Walang binigay na pangalan naman ho talaga. So, anyway, naging tradisyon nga yan, especially sa ating sa hierarchy ng Roman Catholicism, doon, kumbaga, naging pasa-pasa na lang yung pangalan, Demas at Hestas, no? Maging nga yung, yung tatlong mago na dumalaw kay Jesus nung siya'y pinanganak, ginawa nga yun sa tradisyon na tatlong hari. Hindi ho mga hari yon, mago yon, mga wise men. Kaya maganda yung salin na 3 wise men. Mga pagan yon, pagan. Mga Gentile yon, pero sila'y may takot sa Diyos, yung 3 wise men. Sila po'y para palaaral ng prophecy. Bagamat sila hindi Jew. Alam nyo, ito ang kagandahan ng Diyos.
sa Biblia ho, maraming ginamit ang Diyos na hindi galing sa Israel, lalo na kung ang usapin ay pagpapalaya sa matitigas na ulo na Israel. Halimbawa, si King Cyrus, siya ay Persian king. O, ginamit siya para mapalaya yung bayan ng Diyos sa pagkaalipin sa Babylonia. O, ganun din yung mga tatlong wise men na yon, hindi po sila mga Hudyo. O, pero sila, alam nila yung prophecy kung kailan ipapanganak at ano yung magiging sign. At yun nga yung sign, yung star, yung bituin, yun ang sinundan nila eh. Hindi kakatuwang bituin yun eh. Bakit naintindihan ng tatlong wise men na ito na yun yung part ng prophecy kasi sinundan nila yung bituin na yun at tumigil dun sa lugar na kinakailangan din nila tumigil at doon nga nakita nila yung ipinanganak na hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, ang ating Panginoong Jesucristo na nagkatawang tao. So wala yung mga pangalan na yon, dinagdag lang yun, Brother Nards. Wala sa Bible yon. Ngayon, ang punto dito, di ba yung ikatlong utos ika na huwag babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Una, ano ba yung tunay na pangalan ng Diyos? Pag hindi ba natin ika binanggit yung tunay na pangalan ng Diyos, nagkakasala tayo? Hindi. Wala ho ganun sa Biblia na pag hindi mo binanggit yung pangalan ng Diyos na tunay, magkakasala ka. Walang ganun. Ang nasa utos, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. So meaning to say, pwede mong banggitin, pero huwag mong babanggitin kung babanggitin mo lang sa walang kabuluhan. So hindi kasalanan na banggitin ang tunay na pangalan ng Diyos. Mamaya-maya, ipapakita ko po sa inyo kung ano yung tunay na pangalan ng Diyos na sa ibang mga sekta pinag-aawayan nila yan. No? Ayan. So, bakit yung mga translator ika, yung ginamit na sa pangalan ng Panginoon, yung capitalized na Lord, L-O-R-D. Yan go, papakita ko yan mamaya sa halip na yung tunay na pangalan niya sa Hebreo. O bakit ika iba-iba ang pangalan ng Diyos sa Biblia? Papakita ko rin po sa inyo yan. Ano ba yung mga kahulugan ng mga pangalang yan? Papakita po natin. Inisa-isa ko lang, baka may makaligtaan ako rito. Okay? Ano ba yung kaugnayan ika ng pangalan ng Diyos at sa gawa niyang paglilingkod? Ito na, pakita natin ha. Ito munang talata, Exodus 27, although na-recite na natin, paki-flash. Yan. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan. So pwedeng banggitin pero huwag banggitin sa walang kabuluhan. Ano ba yung tunay na pangalan ng Panginoon? Simulan natin sa salitang Hebreo na Elohim. Ito yon. Ano ba ibig sabihin ng Elohim? Ito. Anyway, yan pong nakikita ninyong unang word. Yan po yung karakter ng Hebrew pero mali po yung pagka-print niyan kasi ito ay nagsimula yung pagbasa from left to right. Supposedly, ang pagbasa ng Hebrew ay from right to left. Kasi kaya ko sinasabi ito, baka doon sa makakita na marunong sa Hebrew. At sabi nila, bakit yan ay left to right? Dapat right to left. Ang problema ho dito, yung sa pagkopya at paglagay ko po dito sa PowerPoint, hindi nasundan nung command. Anyway, babasahin ko na yung Elohim. Itong Elohim na salita na ito na ginamit din sa Genesis 1:1, in the beginning God, Bereshit bara Elohim. Yun ang sinasabi doon. It is a masculine plural noun meaning God, gods, judges, angels, occurring more than 2,600 times in the Old Testament. This word commonly designates the one true God, Genesis 1:1, and is often paired with God's unique name, Yehovah. Okay. Napansin nyo yung salitang Elohim? Pwedeng gamitin yan sa Diyos-Diyosan, sa mga hukom, at sa mga anghel. Kaya nga diba, sinabi ni Kristo sa John chapter 10, doon sa kausap niyang mga Hudyong matitigas ang ulo, diba yung dinatnan ng salita ng Diyos ay mga Diyos? So ang akala ng iba, Diyos din yung mga kausap ni Kristo. No! Yung Elohim na yon ginagamit din sa tao. Hindi exclusive yon sa tunay na Diyos. Although, maraming beses siyang lumitaw. Ayan, nakita natin sa Old Testament, 2,000 mahigit. Pero yung name na yon commonly o pangkaraniwan, na tumutukoy sa tunay na Diyos. Pero, hindi exclusive yung word na Elohim sa tunay na Diyos. Ulitin ko, pwede sa Diyos-Diyosan ikapit, pwede sa mga hukom na tao,
at pwede rin sa mga anghel. Kaya doon sa ibang salin ng awit 2:7 na ginawa ng kaunting mababa ang tao sa Diyos. Something like that. So, hindi Diyos yon na ang tao ay mas mababa ng kaunti sa Diyos. Hindi. Elohim na angel yon. Okay? So, yan yon yung salitang Elohim. Hindi yan ang proper name ng Diyos. Next, Micah. Ito yung Adonai naman. Yung word na Adonai sa Hebrew, it is a masculine noun used exclusively of God. An emphatic form of the word Adon. This word means literally, my Lord. It is often used in place of the divine name YHWH or Yod-Heh-Waw-Heh, which was held by later Jewish belief to be too holy to utter. Ito naman yon. Maliban sa Elohim, ang ginagamit din ay Adonai, na ito'y exclusive na ginagamit sa Diyos. Yan yung pagdidiin, itong form ng Adonai, pagdidiin ito sa salitang Adon. Pero mamaya, ipapaliwanag ko naman sa inyo yung salitang Adon, ha? Hindi ito pareho sa exclusivity na ginagamit katulad ng Adonai. Ngayon, ito palang word na Adonai, na sa English translation, Brother Nards, yan yung mga nakakapitalize na Lord, L-O-R-D, na nakakapitalize, galing yan sa word na Adonai. Kasi nga, para sa mga Hudyo, masyadong banal yung salitang YHWH para banggitin. Kaya sa halip na sa mga transmission ng mga Hudyo, na sa halip, diba, nakita nila doon sa kumbaga sa writing materials yung Yod-Heh-Waw-Heh, sa ibang writing materials, ang sali nila doon Adonai na. Kasi daw, naging tradisyon nila, masyadong banal yung salitang YHWH. Sabi ng Diyos, huwag babanggitin yung kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Bakit? Binabanggit mo ba yung pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan? Ganon, naging produkto lang yon ng sobrang pagiging literalistic nitong mga Hudyo na naging kalaban din ni Kristo pagdating ni Kristo, no? Masyado silang naging literalistic at masyado silang, alam nyo, yung tipong masyadong panatisismo na nagdulot ng hindi magandang kalagayan sa kanila kasi hindi nila nakita yung tunay na pinadala ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil maging sa pangalan ng Diyos, naging laman yan ng mga pag-uusap at debate nitong mga matatalinong Hudyo Kaya ginawa nila, naku, masyadong banal itong pangalan na YHWH o Yod-Heh-Waw-Heh. Ang pinalit nila doon, Adonai. Yun yung kasaysayan ng mga salitang yon. Pero ang proper name ng Diyos, Yod-Heh-Waw-Heh o YHWH, na yung mga ibang translator ng Bible dinagdagan ng vowels na H at E, kaya naging Yahweh. Sa iba naman, sa panahon ni Galatinos noong 1520, ginawa niyang Yehovah at naging Jehovah. Di ba? Yun yung mga naging kasaysayan ng mga pangalan na yan. Okay? Next, Micah. Ito naman. Aside from Elohim, Adonai, ito namang Yehovah. Ito na nga yung YHWH. It is a noun meaning God. The word refers to the proper name of the God of Israel, particularly the name by which He revealed Himself to Moses. The divine name has traditionally not been pronounced primarily out of respect for its sacredness. Di ba? Kapareho din ng Adonai. Etong Yehovah o Yod-Heh-Waw-Heh, ito nga yung proper name ng Diyos. Kumbaga, pangalan ni Brother Melvin, yan yung kanyang proper name. Di ba? Pangalang Juan de la Cruz, proper name. Sa Diyos ang proper name niya ay Yod-Heh-Waw-Heh. Sa ibang pronunciation ng mga Hudyo, Yehovah. Kaya lang ibang Hudyo, naku, masyadong banal na yan. So, para hindi masyadong para sa kanila, malapastangan yung Yehovah, Yod-Heh-Waw-Heh, ginawa nilang Adonai. Yun ho. Kaya, eto yung mga naging dahilan yon kung bakit sa halip na manatili, Brother Nards, yung Yod-Heh-Waw-Heh, dahil sa isipan nitong mga Hudyong mga scribe na ito, pinalitan nila. Maganda naman ang purpose para hindi naman salaula yung ganda ng pangalan ng Panginoon. Ngayon, eto na, yung Adon. Kanina kasi yung Adonai, yung emphatic ng Adon. Ang Adon naman, pakilagay Micah, eto. Pakilagay lang muna ha. Inom lang muna tayo ng tubig, no? Wait.
Okay, babasahin ko na po. Adon, a masculine noun meaning lord or master. The most frequent usage is of a human lord, but it is also used of divinity. Generally, it carries the nuances of authority rather than ownership. Stop na muna ako dyan, no? Itong adon nga na ito ay ginagamit din na ang pakahulugan, Panginoon or Master. Ang madalas na gamit nito ay sa tao bilang Panginoon. Sa tao ginagamit yan. Pero ginagamit din sa kadyusan. Pero sa pangkalahatan, ang meaning niyan, ang nuances niyan ay may kinalaman sa authority kaysa doon sa ownership. Kasi di ba pag ownership, sa Diyos yun. Pag authority tao, kaya tinatawag yung tao, yung mga kapanahunang itong ginamit itong adon, Lord. Sa English, ang naging counterpart niyan sa Europe ay Sir. Kaya pag tinawag kang Sir, ang ibig sabihin ng Lord Master. Kaya alam niyo po, personally ako po yung nangingilag, although syempre hindi naman yun yung, kumbaga, usus lukwindi sa panahon natin ngayon. Hindi man ang meaning ng Sir ay Master o Lord. Pero ako personally, nangingilag ako at nangingilungipin ko pag tinawag akong Sir. Kasi alam ko yung kasaysayan ng Sir, pinapatungkulin sa mga master, sa mga Panginoon, pinapanginoon ng unang kapanahunan. Lalo na sa Europe, Lord, Sir, o Sire. Sire, di ba? Yan, galing yan sa adon. Dito sa tradisyon ng mga Hudyo. So, ginagamit din yan sa tao. Next, Micah. When used of humans, it refers to authority over slaves. When used of divinity, it frequently occurs with Yehovah, signifying His sovereignty. Yan naman. So kaya nga, pag add-on, ang kumbaga yung nuance niyan, yung pakahulugan talaga, kaya ginagamit sa mga Panginoon, yung may mga slave, may mga alipin sila, so authority ang pinag-uusapan ng add-on, hindi ownership. Kasi pag ownership, Diyos yun eh. Kaya pag ginamit sa divinity, kaakibat nito, kadalasan yung salitang Yehovah doon sa add-on. Kasi yan ang talaga nagmamay-ari sa atin. O di ba? Andiyan yung Elohim. Nakita natin yung Adonai. Nandiyan yung Yod-Heh-Waw-Heh or Yehovah. Andiyan yung Adon. Ito naman, Elyon. Pakilagay Maiga. Elyon, a masculine noun meaning most high or the highest. The word serves as an epithet for God and is used 31 times in the Old Testament. The most celebrated use of the word is in Genesis 14:18-20. Yon, Elyon. Kasi pag sinabing Elyon, most high. Kaya Elyon, God most high. Ginamit ito ni Abraham doon sa Genesis 14. Nung nagbigay nga siya ng ikapo doon kay Melchizedek para ika din sa Diyos na kataas-taasan. Kataas-taasang Diyos. Elyon. Yun naman yung salitang yon. So, tumutukoy sa kanyang kalagayan bilang kataas-taasan naman. Pero yung mga katawagang yon, may mga kahulugan sa kanyang paggamit ng salita. Pero, again, ang proper name, Yod-Heh-Waw-Heh, na pinangilagan ng mga Hudyo, ginawang Adonai. Okay? Pero ang Elohim, pwedeng ikapit sa tao, sa Diyos-Diyosan, maging sa mga anghel. Yun ang mga pagkakaiba nun. Next, Micah. Ito naman, Shaddai. Shaddai po ito, hindi Sadai. Kasi itong transliteration na English, hindi niya kinuha doon sa Shin. Yung Shin, yung unang letra ng Hebrew na yan, yan yung dot doon sa kanang bahagi, sa taas. Yan po ang ibig sabihin yan. Sa transliteration dapat, SH. Kasi pagka doon sa kaliwa yung dot, ang basa niyan, S lang talaga. Pero pag nasa kanan ang dot, SH ang basa. Kaya Shaddai. Pagkukorek ko lang po para sa tamang basa. Shaddai, a masculine noun and name for God, meaning Shaddai, Almighty. The word occurs only 48 times in the Hebrew Bible, 31 times in the book of Job. This is a name for the Lord, the Old Testament people of faith referring to Him as El Shaddai or God Almighty. Yan po ibig sabihin ng El Shaddai, hindi yung magsasayaw ka El Shaddai. Hindi o. Ang El Shaddai, ginagamit siya ng mga believers, ng mga Hudyo na ito, na nagpapahayag ng guidance and comfort ng makapangyarihang Diyos. Kaya El Shaddai, Almighty God or God Almighty. So ito may kinalaman sa kanilang ugnayan at pagtitiwala na siyang nagbibigay ng gabay at kapanatagan sa kanyang bayan. So hindi iba-iba yung pangalan.
kundi yung kanilang, kumbaga, pagkilala doon kay Yod-Heh-Waw-Heh na merong ganitong malasakit sa kanila. Kaya nila tinuturing na siya nga yung makapangyarihang Diyos dahil yung malasakit at pagbibigay niya ng aming pangangailangan ay talagang kanyang tinutugunan. Okay? So yun naman ang meaning ng El Shaddai. Next, Ali, pakilagay yung haya. Ito naman yung haya. Ito ginamit sa Exodus 3:14 nung kumbaga nagtanong si Moses, Panginoon, ano bang sasabihin ko sa aking mga kababayan kapag nagtanong sila sino nagsugo sa iyo? Ang sabi ng Diyos, sinugo ka ni ako nga. Yan yun, haya. A verb meaning to exist, to be, to become, to happen, to come to pass, to be done. It is used over 3,500 times in the Old Testament. In the simple stem, the verb often means to become, to take place, to happen. Yan. Pag sinabing haya, hindi naman, anyway, itong mga, kumbaga, ilawak ng meaning, ginagamit din po kasi ito sa iba't ibang gamit, itong haya. Hindi naman po ito exclusive doon sa Diyos na nagsugo kay Moises, yung ako'y siya, ako nga. Pero sa kanyang direct context, yan ang meaning ng haya. Yung to exist, to become, to happen. Yan yung pumapatungkol sa Diyos. Pero sabi ko nga, ginagamit din yung word na haya sa iba't ibang paraan ng paggamit sa context ng Bible. So yan yung laging pinapaunawa natin na hindi po porket nakabasa tayo ng ganyang salita, ay yan lang ang kahulugan yan. Iba-iba yung paggamit ng salita. Dahil ang salita sa Bible hindi namomonopolize. Kagaya din ng mga English or Filipino language natin na iba-iba ang kahulugan yan. Kahit isang salita lang yan, depende kung paano siya ginamit. Yun. So, yun yung mga iba't ibang katawagan, Brother Nards. Pero, ang proper name, yung pangalan talaga ng Diyos, Yod-Heh-Waw-Heh. At hindi kasalanan na hindi natin babanggitin yung Yod-Heh-Waw-Heh dahil walang utos sa Biblia na kasalanang banggitin yung tunay na pangalan ng Diyos. Di ba? Sa mga Hudyo lang yon. Baga nag-ugat. Ngayon, pag sinabing wag mong babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan, hindi lang basta literal na pangalan yung babanggitin mo sa walang kabuluhan, kundi yun yung kumbaga since we are a representative of God, simula nung kilalanan natin siya bilang Panginoon ng ating buhay, dapat i-represent natin siya, yung kanyang karakter ayon sa gusto niya. Pero pag na-misrepresent natin ng Diyos, dahil sa ating mga masasamang pag-uugali, doon din po nalalapastangan ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Dahil sa Biblia, ang pangalan na binabanggit ay hindi lamang tumutukoy sa proper name, kundi maging sa karakter o ugali. Yun po yung ibang kahulugan ng pangalan sa Biblia, yung karakter. Again, pag na-misrepresent natin ang Diyos dahil sa ating hindi magandang inuugali, sasabihin mo, Kristiyano ka, mananampalataya ka ng Diyos, pero ang sama ng ugali mo, nilalapastangan mo pa rin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Yun po yun. Okay? So doon sa tanong ni Brother Nards na nababago ba yung pangalan ng Diyos? Abay, hindi po. Dahil ang Diyos hindi yan pabago-bago tulad ng tao. Pakilagay, Ali, Malakias 3:6, sapagkat ako ang Panginoon ay hindi nababago. Kaya't kayo o mga anak na lalaki ni Jacob ay hindi na nga uubos. Yan o ang Diyos ho. Hindi ho siya yung pabago-bago. No? Hindi ho siya nagbabago, lalo na sa kanyang pangalan, sa kanyang karakter. Although, ito po'y tinalakay natin yung ibang angle ng salitang ang Diyos ay hindi nababago. Pagdating po sa response, kapag ang Diyos naglalatag sa atin, ito ay kumbaga paglilinaw, baka merong mas malawak mag-isip na, di ba ang Diyos nagbabago rin ng kanyang desisyon? Ang Diyos hindi nagbabago kailanman maging sa desisyon. Ang Diyos, nilalatag niya sa tao na kapag sinabi ng Diyos, for example, sa Jeremiah chapter 8, nasasabihan ko ang bansang ito na siya'y aking susumpain, na siya'y aking wawasakin, pero kapag nagbago ang bansang yan, yung masamang plano ko sa kanila, hindi ko itutuloy. Ito naman yung reverse, kapag sinabi ko sa bansang ito, papagpalain kita, itatatag kita, pero kung gumawa siya ng masama sa paningin ng Panginoon, hindi na itutuloy ng Panginoon yung blessing sa bansang ito. So ang Diyos hindi nagbabago. Ang nagbabago ay yung
response ng tao. Yung tugon ng tao. Example, di ba sa Nineveh, inutusan ng Diyos si Jonah para manghula, nawawasakin ng Diyos ang Nineveh. Kaya pag nung nalaman nung citizen ng Nineveh, mula hari hanggang sa bata, literal nagsisi sila. Kaya yung plano ng Diyos na sumpain sila, hindi nangyari. O sa Israel, ito naman ang reverse. Pagpapalain ng Diyos yung bayan niya, siyempre piniling bayan niya. Pero tuloy-tuloy ang kanilang katigasan ng ulo at paglabag sa Diyos. Kaya binawi ng Panginoon, hindi na sila naging kanyang bayan. Di ba nangyari yun? Especially yung pinakakatapusan ng Israel nung mawasak ang templo nung 70 AD. Yun po ang pinakawakas. At yun yung kumbaga panahon na itinakwil na ng Diyos yung Israel bilang bayan. Naganap yun after nung 70 weeks of years, nung 34 AD. At yung pinakalundo o dulo nun, yung pagpatay nila sa Kristiyanong si Esteban. Yun po yun. So nagbabago hindi ang Diyos, kundi yung response ng tao. Dahil yun ay nakapaloob sa conditional nature ng reward or punishment ng Diyos. Tinalakay ko na rin po yung part na yun. Mahaba yung ginawa kong pagtalakay doon. Kaya ang Diyos, hindi yan pabago-bago. Next, Ali. Ito pa. Galing pa rin kay Brother Nards. There is a tale that the name Jesus came from pagan tradition. Is it true? What is the true name of Jesus? Where and when the name Jesus was first used? In biblical times, the name Jesus was not used. Instead, he was called Yeshua in Hebrew, that in English, it is Joshua. Why in our time today, we use the name Jesus? Is it more safe or rather more appropriate that we must use the name Christ instead of Jesus? Does we deconsecrate the name of Jesus if we do not use his true name? Why Jesus used the name Jehovah in the Old Testament? Why Jesus did not directly tell his true name in the Old Testament? Instead, he used the name Jehovah. In Acts 4:12, what is the only name that can save us? In Matthew 7:22, Mark 9:38, Luke 9:49, someone used the name of Jesus in casting out demons. Does it mean that using the name of Jesus in casting devils is effective even without faith in Jesus? Why in Mark 16:17 state that someone must believe in Jesus before they can cast out devils? In Revelation 3:12, why Jesus changed his name and what is the name of God there? When the Lord returns, will he still be called Jesus? Thank you for answering these many questions of mine. God bless you, bro, and ROF Ministry. Okay, salamat. Brother Nards, isa-isahin natin ito. Baka may makaligtan ako dito, pero yung hindi ko matapos, babalikan ko bukas ha. Medyo mahaba pa ito. Anyway, ito, magaganda yung tanong, Brother Nards ha, magaganda ito. Meron daw, kumbaga, mga nagsasabi na yung pangalang Jesus ay galing sa pagano. Hindi po totoo yan. Hindi ho totoo. Wala hong napatunayan ng ang pangalang Jesus galing sa mga pagano. Yan ang una dyan. No? Ano daw yung tunay na pangalan ni Jesus? Saan galing yung pangalan ni Jesus? Kailan ito unang nagamit? Dahil sa panahon po ng Biblia, ang pangalang Jesus daw ay hindi ginamit or Jesus, kundi Yeshua. Kasi po, yung word na Yeshua ay Hebrew nga, nasa English counterpart ay Joshua. So kaya yung Jesus, kasi nga, English, transliteration. Sa Greek ko kasi, Jesus. Kaya Yesu Christus. Jesus. So sa English natin, Jesus. Sa wikang Pilipino, Jesus. Alam nyo, yung iba ho kasi, ginagawa lang nilang issue yung mga hindi naman talaga issue. Dahil daw mali yung paggamit ng pangalang Jesus. Kaya mas ligtas daw at mas angkop na gamitin natin yung pangalang Kristo kaysa Jesus. Hindi ho, walang ganung turo ang Biblia. Ganito yun ha, babasahin natin maya-maya. Nawawalang halaga ba natin o nasasaula-ula ba natin yung pangalan ni Jesus kung hindi natin gagamitin yung kanyang tunay na pangalan?
Anyway, yan nga po yung pangalan binigay ng Panginoon. Di ba yun yung sinabi nung anghel na si Gabriel kay Maria? Jesus nga eh. Yung anak ng Diyos. Yung iba pang sinabi sa aklat ni Mateo, Emmanuel, na ibig sabihin, sumasati ng Diyos. Bakit daw ginamit ni Jesus yung pangalang Jehovah sa Old Testament? Part ho siya ng Godhead. Hindi niya kailangan gamitin, siya mismo yon. Inherent yun eh. Sa Father, Son, and Holy Spirit. Yung Yod-Heh-Waw-Heh. Kasi anyway, another issue yan about Trinity. So belong siya doon sa Trinity. So hindi niya ginamit, kundi belong kasi siya, kaya siya yon. Parehong ginagamitan yung Trinity ng pangalang Yod-Heh-Waw-Heh, the proper name of God. So hindi angkop na bakit ginamit niya yung Jehovah. Hindi, siya mismo yun eh. Kumaga parang ako, Melvin Sarmiento, ginamit ko ba yung pangalang Melvin Sarmiento? Hindi, ako mismo kasi yun eh. Ako si Melvin. Hindi ko kailangang gamitin yung pangalang Melvin dahil ako mismo yun. Ganun ang ibig nating sabihin. Babalikan pa natin yung iba, Brother Nards. Mahaba ito. Gusto ko kasing isa-isahin ito, ha? So, yun nga yun. Yung Yeshua, Hebrew yun. Counterpart sa English, Joshua. Na ginamit din sa English, Jesus. Yeshua. Jesus naman sa Grego. So, walang issue actually doon. Kaya ginamit nga yung pangalang Heso Kristo kasi may mga meaning yung pangalan. Saan binanggit yan? Sa Mateo 1:23, sa buong gospel. Jesus, nang ibig sabihin, tagapagligtas. Yan ang ibig sabihin ng salitang Jesus. Tagapagligtas. Savior. Pag sinabi namang Christ, English word yan, mula sa Gregong salitang Christos. Sa Hebrew, ang counterpart ng Christos, Mashiach. Yung Mashiach sa wikang Pilipino, Mesias. Sa English, Messiah. So yung salitang Jesus Christ, pinagsamang dalawang salitang pinahirang tagapagligtas sa wikang Pilipino. Sa English, Anointed Savior. Yun ang meaning ng Jesus Christ. So yung pangalang Jesus, hindi basta yun na proper name, kundi yun yung kanyang tungkulin. Siya yung tagapagligtas at hindi basta tagapagligtas, pinahirang tagapagligtas. Jesus the Christ. Yun po yun, hindi basta pinag-uusapan dito yung proper name. Ang pinag-uusapan dito, yung tungkulin ng pinahirang tagapagligtas. Sa Biblia, maraming tagapagligtas. Si Cyrus, tinuring ding Mashiach. Si Cyrus, tinuring Kristo. Pero ang kanyang pagiging Mashiach o Kristo, yun pa kasi yung salitang anointed. Diba sa Isaiah 45 verse 1? Siya yung aking pinahiran. In English, Cyrus may anointed. Pag tiningnan nyo sa Hebrews na salita, ang mababasa nyo doon, Mashiach. Nang ibig sabihin nga ng Mashiach, sa English, Messiah. Sa Tagalog, Mesias. Ang counterpart niyan sa Grego, Christos. So ang pagiging Messiah ni Cyrus ay yung punto lang na ililigtas niya o ilalabas ang bayan ng Israel sa pagkaalipin ng Babylon. Yun yung gampanin ni Cyrus. Whereas ang gampanin ni Jesus bilang Mashiach o anointed ay iligtas ang sanglibutan sa kanilang mga kasalanan. Yung mga tao na magsisi ay hindi na mapupunta sa dagat-dagatang apoy o impyerno, kundi makamit yung kaligtasan at buhay na walang hanggan. Yun yung purpose ng Jesus the Christ. Hindi pinag-uusapan yung proper name lang na dapat ito ang proper name. Hindi. Yung function niya bilang Savior. Yun ang meaning ng salitang Jesus. Savior. Savior ng alin? Yun nga, iba-iba ang Savior sa Bible. May haring Savior, depende sa kanilang tungkuling iligtas ang sinuman or paraan ng Diyos sa paggagamit. Halimbawa, yung mga saserdote sa templo sa Israel nung una, sa sanctuaryo, bago sila mag-function, pinapahiran muna sila ng langis. Anointing. At yun din ang Hebrong salitang Mashiach na ang katumbas sa Grego, Christos. Pero anong gampanin ng pare? Sa templo lang. Pero tinawag silang alin? Mashiach.
Kaya ngayon ang binabanggit natin na may mga salita o kasi sa Bible, pare-pareho yung gamit pero iba-iba yung kahulugan. Pero kay Jesus, ang gampanin niya ay walang iba kundi pinahirang tagapagligtas ng kasalanan ng mga tao sa sanglibutan. Yun yung gampanin. Yun, Brother Nerds, ang hindi nakita nitong mga, alam nyo yung mga taong yung mga minor na bagay, ginagawang major, at yung major, ginagawang minor. Yung iba rito, nakausap ko na, kaya nung pinagtatatanong ko nung mga nalalaman nila sa kasaysayan, sa Hebrew at Greek, hindi ko makasagot. Wala ko talaga alam sila. Ang kanila panggulat lang eh. Yung tipong nakakabisado lang sila ng Hebrew o ilang salitang Grego, akala nila alam na nila lahat. Hindi ko ganyan ang paraan ng pag-aaral ng Biblia. Dapat sakop mo yung bawat angle. Kaya ho, ito po ang dapat nating tandaan, mga kaibigan, mga kapatid, no? Yung pangalan ni Jesus, sagrado yan. Dahil yung kanyang tungkulin, sagrado. Walang ibang pwedeng magligtas sa atin, sa ating mga kasalanan, kundi siya. Kaya nga, ang salitang Jesus, it means Savior. And hindi lang basta Savior, He was the anointed, pinahirang, tagapagligtas. Yun po yun, mga kaibigan. At dito yung ibang tanong dito, naku, gusto ko sana sagutin. Alam niyo po, meron po akong appointment mamayang 6:00, magsasalita uli ako. Pero gusto ko pa rin sanang ituloy itong huling bahagi. Anyway, sige. Itong huling bahagi ihabol natin. Ito nga, yung sa Gawa 4:12, yung pangalang nagliligtas, yun nga, Jesus Christ. Kasi sabi sa Gawa 4:12, there is none other name under heaven giving among men whereby we must be saved. Sa wikang Pilipino, walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay ng Diyos na sukat nating ikaligtas. Yun nga kasi ang tinatawag na function o gampanin ng Jesus na yon, na yung pangalan lang niya ang binigay ng Diyos para magkaroon tayo ng kaligtasan dahil siya nga yung pinahirang tagapagligtas. Hindi yung basta babanggitin mo lang yung pangalang Jesus, ligtas ka na. Hindi ganon. Kundi yung pagsuko mo ng buhay doon sa Jesus na ang gampanin niya, iligtas ka sa iyong mga kasalanan. Total surrender, conversion, hindi lang basta salvation. Pag pinag-usapan kasi ang salvation sa Biblia, part and parcel or package yung salitang conversion na iniiba ngayon ng maraming mga Kristiyano na sa kanila, magsayaw ka na, mag-praise the Lord, mag-alleluia, ligtas ka na without conversion. Bakit ko nabanggit na without conversion? Ganun pa rin yung buhay nila. Binawasan lang ng konti yung bisyo Yung iba, konti-konti na lang inom ng alak. Yung iba, konti-konti na lang sayaw. Social drinking, dagdag. Pag sinabi hong ikaw ay tinanggap mo si Kristo bilang tagapagligtas, iba na yung direction mo. Hindi na yung pareho pa rin ng dati, binawasan mo lang. Isipin mo, ligtas ka kay Kristo pero ituturo mo, hindi mo kailangan sumunod na sa 10 utos, hindi ka na kailangan mangili ng araw ng Sabat. Hindi yung totoong salvation yun Anyway, ang iba naman kasi hindi naman nila naintindihan pa yun, so exempted yung mga taong yon. Pero doon sa mga alam naman nila kung anong totoo, doon pa rin yung bisyo nila. Yung iba, umuusok pa rin yung bibig sa sigarilyo. Konti lang naman, Brother Melvin. Hindi ano yon. Hindi yan ang totoong conversion sa Biblia. Pag sinabi mong niligtas ka ni Kristo, part and parcel yung conversion, yung pagbabago. Mababago ang buhay mo. Kaya ngayon yung word na repent, metanoeo sa Greek. Pag sinabing repent o pagsisisi, halimbawa ang direction mo ay dati ay nandoon sa timog, sa south. Pag sinabing repent, complete turn around 180 degrees. Kung dati ang direction mo ay sa timog, ngayon sa hilaga na. Hindi yung sa timog ka pa rin. Yun ang repentance. Metanoeo, 180 degrees turn. Pag sinabing tinanggap mo si Kristo, package mo dyan yung conversion. Ngayon, iba na di ba? Maraming mga Kristiyano ngayon, mas mahalaga yung opinion kaysa doon sa sinasabi ng Diyos. Kaya nga ngayon, sa postmodern society natin, mas gusto nilang kwento-kwento lang lahat. Isang tabi ang Biblia, magko-quote lang ng konti. At hindi nila i-quote yung mga bagay na pwedeng makasakit sa damdamin ng taong alam nila na lumalabag sa sinasabi ng Biblia. Ganyan din ang ugali noon ng Israel. Bini-baby.
Sila puro opinion. Dapat ang salita ng Diyos mangibabaw. So, yan ang sinasabi natin. Pag salvation, complete package, part and parcel, yung conversion. Ngayon, magsayaw ka lang, mag-praise the Lord, hallelujah ka lang, okay ka na. Kaya yun ang binabanggit natin. Sa Gawa 4:12, buo yun. Yung walang ibang pangalan, si Jesus nga, pero pag tinanggap mo siya, total conversion, dapat maranasan mo kay Kristo. Masaya kang lumalakad ng may pagtitiis kay Kristo. Hindi yung sarili mo pa rin ang iniisip mo. Yun. So, hindi lang basta proper name yung nasa Gawa 4:12, yan yung kabuuan na tinanggap mo siya iyong Panginoon sa buhay mo. Walang ibang gaganap nun kundi si Jesus lang because He is the anointed Savior. Jesus the Christ. Yun po yun eh. Ngayon, dito sa binabanggit sa Marcos 9:38, Matthew 7:22, Luke 9:49. Ito, dadagdag ko na lang to. Basahin nga natin ito, pakilagay ali sa screen. Marcos 9:38. Sinabi sa kanya ni Juan, Guro, nakita namin ang isa na sa pangalan mo'y nagpapalabas ng mga demonyo at pinagbawalan namin siya sapagkat hindi sumusunod sa atin. Verse 39, anong sagot ni Kristo? Datapot sinabi ni Jesus, huwag ninyong pagbawalan siya sapagkat walang taong gumagawa ng makapangyarihang gawa sa pangalan ko na pagdakay makapagsasalita ng masama tungkol sa akin. Anong napansin niyo po rito sa pangungusap? Etong mga alagad, no? Lalo na itong si Juan. Panginoon, meron doong tao, hindi naman kabilang sa grupo natin, nagpapalayas ng mga demonyo. Ginagamit pangalan mo eh. Jesus. Pinagbawalan namin siya dahil hindi naman siya kasama sa grupo, hindi naman siya sumusunod sa atin. Ang sagot ni Kristo, huwag niyong pagbawalan. Huwag niyong pagbawalan yung taong yon kahit hindi natin kasama sa grupo. Dahil wala ikang gumagawa ng milagrong yun, ng makapangyarihang gawa. At the same time, nagsasalita ng masama laban sa akin. So, ibig sabihin dito, kahit hindi nila kagrupo yon, pero mananampalataya ni Kristo, kaya nga nakakagawa ng milagro. Si Kristo mismo ang nag-recognize na hindi naman siya nagsasalita ng masama tungkol sa akin. Manapag ginagamit yung pangalan ko at nakaakibat nun yung milagro. So, anong napansin natin dito? Ito yung madalas nating sabihin. Sa Biblia, pag sinabing church or iglesia, merong tinatawag na visible church and invisible church. Ano yung visible? Yung tinatag ni Kristo. Sa panahon natin ngayon, yan yung Seventh-day Adventist. Ano naman yung invisible? Di yung mga tupa niya na wala pa sa kulungan niya. Di ba yung sinabi ni Kristo sa John chapter 10 verse 16? At sa huling araw na ito, yun nasa Revelation 18 verses 1 to 4, na magsilabas kayo sa kanya bayan ko. May mga anak ang Diyos sa iba't ibang samahan ng pananampalataya. Ito kasi ang problema sa mga politiko. Sa pagkakataong ito, naging politiko si Juan. Kasi naman talaga, bago ang lubusang conversion nila, yung kasaysayan nila, nag-aagawan sila ng pwesto ni Kristo. Di ba yung nanay niya mismo? Lumapit kay Kristo, na Panginoon, pag nasa kaharian mo na ikaw, pwede ba yung isa kong anak sa kanan, yung isa sa kaliwa? And then ang reaksyon ng 10, nagalit dun sa magkapatid na si Juan at si Santiago, mga politiko. Ito ang lesson na makikita natin, hindi porket hindi natin kasama, ikalaban na agad. Meron ng mga anak ang Diyos sa iba't ibang samahan. Kung minsan kasi, yung mga nakikita lang ngayon, yung mga malapit sa kusina, kung naintindihan po ninyong ibig ko sabihin. Alam niyo mga kapatid, kahit sa loob ng Seventh-day Adventism, meron lang laging nakikita sa harapan. Pero maraming gumagawa sa likuran na tahimik, na gumagawa sila ng mas magandang gawain kumpara nung nasa harapan. Bakit? Yung mga nasa harapan, yan yung malapit sa kusina. Kung naintindihan niyo po ang ibig ko sabihin. Ito yung minsan yung mga politiko kasi, lagi yung nagpapa-impress, laging nasa harap yan. Ito, sinasabi ko lang ito pero hindi natin na kumbaga dinudusta yung nasa harapan. May mga tao talaga na bukal sa puso nilang gumawa sa bukirin ng ating Panginoon, no? Mga bukal sa puso nila, pero marami ho talagang mga nasa frontliner, no? Na mga politiko dahil
Malapit kasi sila sa kusina. Ang ibig nating sabihin, malapit sila dun sa mga may kapangyarihan na maiharap sila sa harapan. Pero marami hong matitino at mga totoong nagsasakripisyong anak ng Diyos na hindi nakikita natin sa harap. Pero sila'y gumagawa ng mas mabibigat pa na gawain kumpara sa mga nasa harap. Yan yung lesson na nakita natin dito. Kaya nga dito sa puntong ito, kumbaga nasupalpal itong si Juan. Bakit yung pagbabawalan? Sabi ni Kristo. Walang taong makakagawa ng mga pakapangyarihang gawa sa pangalan ko. Kita nung nagpapalayas nga ng demonyo yung taong yun na pinagbawalan ni Juan. Samantalang yung mga alagad mismo ni Kristo nung time na ito na hindi pa sila lubusang converted, hindi nila kayang magpalabas ng mga demonyo Di ba? At ang sabi sa kanila ni Kristo, anong dahilan? Sa kakulangan ninyo ng pananampalataya. O di na supalpal pa yung kanyang mga alagad. Anyway, tinuturuan ng ating Panginoon yung mga alagad ng lesson. Natural, lahat naman tayo dadaan sa mga ganyang makipot na pamamaraan na hanggang matutuho tayo. Siyempre, may mga pagkukulang tayo, may mga pagkakamali tayo, tinuturuan tayo ng Panginoon. Ganon din yung karanasan ng mga alagad. Kaya yung lesson ng ating kinukuha, na hindi yung nangangahulugang, hindi natin kasama, hindi sila mga anak ng Diyos o anak ni Kristo. Maling-mali ho yan. Huwag ho tayo maging mga mapagmalaki sa ating mga sarili. Alam nyo, yung pinupuri ng tao, kadalasan, yan ang sinasabi sa Biblia Yung mga pinupuri ng tao, sila yung nagiging kalaban ng Diyos. Bakit? Inaangkin nila yung papuri. Di ba ho dapat ang kapurihan lagi ay sa Diyos? Kaya nga dito yung maraming mga mananampalataya ni Kristo kahit sa ating samahan dahil doon sa pag-agawan ng kapurihan, nagkakawatak-watak dahil may kanya-kanyang motibo. Hindi ang motibo ay para papurihan at parangalan ng Diyos. Ito yung binabanggit kong mga politiko, marami ho dyan. Pero syempre, tayo dapat focus lang tayo sa gawain. Huwag tayong mag-focus sa mga negatibong bagay na nangyayari. Anyway, may mga isip na rin yung mga yan. Hayaan natin sila. Mga matatagal na nga sa pananampalataya Di ba? Anyway, yun yung point dito na sabi ni Kristo, wala namang makakagawa ng mga ganyang gawain na makapangyarihan na ginamit yung pangalan ko kung magsasalita siya ng laban sa akin. Therefore, mga alagad din ni Kristo yon, although hindi lang niya kasama sa grupo, mananampalataya ni Kristo yon. Marami noon na hindi lang doon na sa harapan. Kasi itong 12, literal, pinili talaga ni Kristo itong mga alagad. Pero marami sa background, mananampalataya ni Kristo. No? Marami dyan. Ito pa. Ali, pakilagay itong tinatanong ni Brother Nards. Marcos 16:17. At lalakip ang mga tandang ito sa magsisisampalataya. Mangagpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Mangagsasalita sila ng mga wika. Tama, ng mga wika. Okay, stop na muna tayo ron. Kasi ang tinatanong dito, itong talatang to, na para bagang, kaakibat ba ng pagiging alagad ni Kristo na makapagpalayas ka ng demonyo? Yun yung punto ng tanong kasi doon So, ibig sabihin, pag naging alagad ka ba ni Kristo, kaakibat na makapagpalayas ka ng demonyo dahil sa sinabing ito sa talatang ito? Hindi po lahat. Kanya-kanya hong gift o kaloob ang binigay ng Diyos sa mga mananampalataya. Hindi lahat to, kaya nilang gampanan ito. Tingnan, babasahin natin. Ali, pakilagay. Unang Korinto 12:28. Pansinin niyo po ito. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Una-unay mga apostol, ikalaway mga propeta, ikatloy mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at iba't ibang mga wika. Verse 29. Lahat bagay mga apostol, lahat bagay mga propeta, lahat bagay mga guro, lahat bagay mga manggagawa ng mga himala. Next. May mga kaloob na pagpapagaling baga ang lahat, na nagsasalita baga ang lahat ng mga wika, lahat ba ay papaliwanag? O, kita nyo? Meaning to say, iba-iba ho yung gift o kaloob ng Diyos sa mga mananampalataya. Hindi pare-pareho. Pero sa mga mananampalataya, kaakibat rin talaga yung nagpapalayas ng demonyo, pero depende sa gift na meron ka. Okay? Ali, anong nangyari sa screen? Tingnan mo rito. Namatay ang camera?
Pakipindot. Baka naririnig pa ako sa live ha. Pakipindot. Yung bilog. Yung tinuro ko sa dati. Click mo. Na-click mo na? Ayaw pa rin. Tabunan mo muna. Puntahan mo. Okay. Pakilagay na, Ali. Hindi, kasi kanina nag-block yung screen, kaya inayos ko. Talaga maririnig ako. Ganito ho ang live. Ganito naman tagla ang live. Huwag ko kayong mag-alala kung may naririnig kayong sinasabi ko kasi nagbablock nga yung screen. Okay? So, pasensya na ho sa ating mga kaibigan at mga kapatid. Ganito ho talaga ang live. May mga nangyayari hong hindi natin ina-expect, no? Pero ganun pa man, praise God, at ituloy na natin ang pagpapaliwanag. So, yun yung sagot natin. Hindi lahat ay pare-pareho ang gift. Pero kasama dito nga sa mga mananampalataya, kasama ang gift na nagpapalayas ng demonyo. At may mga alam ako mga kapatid na ginagawa ho talaga yon. So, pero hindi lahat ay pare-pareho kayo. Yun ang ibig natin hong sabihin doon sa magandang tanong na yon. Kaya ito nga yung rhetorical na sinabi ni Apostol Pablo. Lahat bagay mga apostol, lahat bagay mga propeta, lahat bagay manggagawa ng himala. Kasi iba-iba nga yung kaloob, no? Huwag tayong matakot na, dapat pala magpalayas din ako ng demonyo kasi ayon sa Marcos 16:17, kaakibat yung nagpapalayas ng demonyo. Iba-iba ho. Meron ding binabanggit nga ho rito na kasama rito sa kaloob yung pamamahala, yung administration sa church. Gift din ho yan eh. So, kumbaga, kaya nga meron tayong kumbaga survey pagdating doon sa kumbaga pag-aaral kung ano bang merong gift ka. Tapos kung natuklasan mo, yung pagyamanin ayon sa biyaya ng Panginoon. Kaya huwag nating nasain na halimbawa yung iba marunong magturo, dapat marunong ka rin magturo. Hindi na ho lahat ganun. Huwag natin, kanya-kanya ho tayo eh. Kung ano yung meron tayo, yun ang pagyamanin natin dahil kung sa tingin mo maliit yan, hindi. Sa Diyos malaking bagay yan dahil bahagi ka ng kanyang katawan. So hindi yun natin nanasain yung wala tayo. So iba-iba. May kaloob na pagpapagaling. Literal nangyayari yan sa iglesia ng Panginoon. Mga pagtulong. Kita nyo? Yung pagiging matulungin, gift din ho yan. Huwag ho nating mamaliitin dahil nasa background lang ho sila. Yan yung binabanggit natin nung una kanina. Marami ho ang nasa background. Yung hindi nakikita sa harap ng camera. Yung hindi lagi nakikita sa picture. Pero sila'y gumagawa na may pagtitiis at talagang malasakit sa kanilang kapwa. Kaloob din kasi maging pagtulong. Hindi lang yung pagsasalita. Lahat ho yan nagkakalakip ayon sa mabuting kaloob ng Panginoon. Yun nga, maging administration. Kaya meron tayong mga function ng mga opisyalis sa iglesia nating binoboto taon-taon. May mga ginagampanan silang tungkulin. Hindi ho ganun kadali ang pangangasiwa po sa iglesia natin. Mabigat na pasanin po yan. So, kaloob din po yan. Basta't pagyamanin natin. Kanya-kanya ho yan eh. So, yun po. Anyway, nag-block na naman yung screen, Ali. Tapusin na ho natin to. Medyo, hindi po ba nababangga? Okay, hindi. Nakasaksak naman. Paanong lobat? Sige, tapusin natin. Pakiayos. Salamat sa inyo mga kaibigan at mga kapatid sa inyong pag-antabay sa ating programa. Gusto ko mang i-extend kahit konti. Pero di bali, bukas na lang ho natin ituloy. So, atin pong tapusin ito dahil di nyo naman ako nakikita sa screen. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, kami po'y nagpapasalamat dahil sa inyong pagpapalat, paggabay sa programa. Dalangin namin, O Diyos, na patuloy na bindisyonan ang mga kaibigan at mga kapatid na nanood at nakinig. Tulungan sila na pagyamanin sa kanilang mga puso ang magagandang leksyon na inyo pong naituro sa programang ito. Ano man pong mga pagkukulang, O Diyos, maaari po kami inyong linisin at upang maging patuloy kaming daluyan ng inyong pagpapala. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.
Ang programang Reasons of Faith ay pansamantalang nagpapaalam sa pangalan po ng aking mga nakaagapay bilang technical, Micah Sarmiento na aking pamangkin, Princess Alia Sarmiento na aking unika iha. Ito po si Brother Melvin Sarmiento na nagsasabing pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos.